Mom, Dad, Tita Tito, hi dear. Anong ginagawa nila dito? Ano pong ginagawa nyo dito? Natatarantang tanong ko. Ano pa? Di binibisita kayong mag-asawa? Mom said, bakit ngayon pa? I allowed them, at agad akong niyakap nila Mom and Tita. I just nodded to my dad and Tito. They entered the house at agad na nakita si Agnes na natutulog. Oh, my dear baby, ang ganda-ganda niya, sabi ni Tita. I agree Mare, Mom said, while they are busy talking, nilapitan ko si Agnes at ginising. Babe, wake up, I gently pat her cheek, sana naman makisakay ta. Unti-unti niyang iminulat yung mata niya at dahil malapit ang mukha ko sa mukha niya, at nakahawak pa yung mga kamay ko sa pisngi niya, nagulat siya. Ano ba, hayaan mo akong, just ride on, pabulong at madiin na sabi. What? Bago pa siya matapos sa pagsisilita, napatingin na siya sa direksyon nila Mom and Tita. Nagulat siya at agad akong niyakap, hi Mom, hi Tita, hihihi, babe bakit ngayon mo lang ako ginising? Bumitaw na ako sa pagkakayakap sa kanya and kissed her quickly on the lips. I love her lips. I saw her face turn red, she's so cute. Before I teased her, itinulak ako ni Mom at agad na niyakap si Agnes. I miss you baby girl, sabi ni Tita. Ako din, I miss you Agnes, said Mama. Ma, hindi na po ako baby at miss na din po kita Tita at Mom, sabi niya sa matamis niyang boses. Si Tito Nemesio naman ay ginulo lang ang buhok ni Agnes, si Dad ay tinanguan lang si Agnes. Mom, tama na po kakayakap sa asawa ko, I said, then I pulled Agnes away from her. Nang makuha ko siya ay ako naman ang yamakap dito at hinalikan siya. I think I'm addicted to her lips. Ang sweet-sweet talaga nila Mare. Mom Angie said. Tama, in love talaga sila sa isa't isa tama ba ako? Sabi ni Tita Jing, Agnes Mom. Nilingan ko si Agnes and I saw her. Smile. A fake one. I can see all the sadness in her eyes, hindi ako pwedeng mag-guilty. Tita and Mom, kailangan kong putulin ang usapan nila. Just call me Mom, Raven, till now hindi ka pa sanay na tawagin akong Mom. Tita said, well Tita, I mean Mom, kumain na po ba kayo? I asked, actually we're not, yung mga foods na binili namin nasa kotse pa. Okay Tita. I mean Mom, kukunin na lang po namin. Hinila ko na si Agnes palabas ng bahay. Pagkalabos namin ay hinarap ko na siya. Hey, just ride on okay. We need to act like a real couple. We need to act sweet in front of them, baka malaman nila. Tumango lang siya at naglakad palayo. Hindi pa ako tapos Nasa dining na kami at kumakain. Kamusta ang buhay mag-asawa? My dad asked. It's fine dad, masaya naman kami. I said. Si Agnes naman tahimik lang na kumakain. Really, that's good to hear. Well tama nga kami na kayo ang ipakasal sa isa't isa. Mom Jing said and I just smiled to what she said. Kung alam nyo lang po. Agnes dear, hindi ka naman pinapaiyak nitong si Raven, right? Muntik ko nang maibuga yung iniinom ko, tiningnan ko si Agnes baka magsumbong siya at pag nangyari yun, I'm dead. No tita, hinding-hindi niya po magagawa sa akin iyon. Mahal na mahal niya po ako Nakaramdam ako ng kirot sa puso ko. Habang sinasabi niya yun, parang maluluha siya. That's good son, promote me that you don't hurt this pretty lady, okay? Kung alam lang talaga nila. I promise dad. For God's sake, lagi ko siyang nasasaktan at sinasaktan. Good, kasi kung sasaktan at lalakuan mo ang baby girl namin magtago ka na sa lungga mo. Seryosong sabi ni Tito Nemesio, nakaramdam ako ng kaba nang sabihin niya iyon, napabuntong hininga na lang ako. Dad, tinatakot niyo naman po si Raven I trust him so much. I trust him because I love him. Alam kong hindi niya magagawa yung lokohin ako. She weakly said, oh God, and trust. Nagpaparinig ba siya? I know baby, I was just joking. Alam ko naman na hindi ganun si Raven, sa tagal ba naman ng relasyon ninyo Tito said. By the way, Raven nagpalat pala kayo ng enreamment.
Mas cute yung tawagan ninyo dati na wifey and hubby. Mas magandang pakinggan. Napalingon kami ni Agnes kay Mom. Ano Mom, bakit ba ako nauuto? Tumingin ako kay Agnes asking for help. Tita ano po nakasanayan na po kasi namin yung babe kaya ayun po nagtuloy-tuloy na. It's okay baby. Hindi naman mahalaga yung mga ganyan Ang mahalaga naman yung mahal nyo ang isa't isa. Tita said. Hihihi opo. Ayun na lang yung nasagot ni Agnes. Anyway son, wala pa bang buo? Dad, what are you talking about? Naguguluhang tanong ko. I mean, wala pa bang baby sa tiyan ni Agnes? This time si Agnes naman ang nabilaukan, bakit sa lahat ng tanong ayan pa? Oo nga, gusto na namin ng apo. Singit ni Mom. Huy, ano Dad? Wala pa, naputol ang sasabihin ko nang magsalita siya. Huwag po kayong mag-alala tito, dadating din tayo dyan mag-ante na lang po kayo. Ano daw? Di ibig sabihin gagawa kami. Bakit ko ba iniisip iyon? Talaga baby girl, gusto ko ng baby boy okay. Sabi ni tita, ang excited nila. Honey you want a baby boy? If you want we can make. Naputol ang sasabihin ni tito nang pinggutan siya ni tita. Shut up Nemesyo, ang tanda-tanda mo na para doon. Nagtawanan lang kami sa sinabi ni tita. Hahaha pupuntos pa Nandito na kami sa labas ng bahay, uuwi na sila Mom. Paano ba iyan we need to go now hey Raven take care to my daughter alright. Tumango lang ako. Niyakap nila si Agnes. Take care Agnes, sabihin mo lang sa amin kung may babae si Raven, okay? Napayuko na lang ako. Don't worry Mom and Tita. Mahal niya ako kaya hindi niya magagawa iyon, right babe? I just nodded again. When I stared at her eyes, makikita mo ang lungkot. Anak, take care okay? Always remember what I said to you, she's one of a kind kaya wag mo na siyang sasaktan. Just love her. Love, okay, love. Tapos binigyan niya ako ng mantaman hug, pasensya na dad. Hoy, binata, huwag mong sasaktan ang aking munting babae, okay? Saktan mo siya at papatayin kita, pasensya na po tito. Sinira ko na ang mga pangako ko pasensya na. Yes tito, I won't hurt her. Nakita kong nakatitig sa amin si Agnes and then I saw her eyes full of sadness and hurt. Nag-iwas na lang ako ng tingin, hindi ko kayang tumingin sa kanya. Okay, bye Agnia, bye Raven. Sabi ni mama at tita. Kami na lang ni Agnes ang nandito sa labas. Lalakad na sana siya papasok pero pinigilan ko. Thank you, she started at me coldly. You don't need ta. Ginawa ko lang iyon kasi ayokong ma-disappoint sila mom. Ayokong malungkot sila nang dahil sa akin. Nang dahil sa atin. Ayan na naman siya sa malamig na pananalita niya. Ayoko nang ganyan siya pero ako ang dahilan kung bakit siya nagkakaganyan. Ako. Okay, she just walked away, lagi na lang. Pero huminto siya at nagbitaw ng salita. Dahilan para kumirot ang puso ko. Ayoko silang idamay sa problema ng relasyong ito. Ayoko silang madamay ng dahil sa kalokohan mo. 4 na araw na din ang nakaraan simula nung dumalaw sila mom at dad dito. Ganun pa rin siya sa akin hindi ko alam kung bakit ko ito nararamdaman, pero aaminin ko na mimiss ko yung dating pakikitungo niya sa akin, yung paglulutuan niya ako ng pagkain bago pumasok pero sa tuwing naaalala ko yung mga nangyari dati. Hindi ko maiwasang magalit, hindi ko matanggap kaya gusto ko pa siyang masaktan. Nandito ako sa bar kausap si Quintin, sinabi ko sa kanya yung mga nangyayari sa bahay, kay Agnes, sa amin. Elangya ka pala dude Gagawin mo na lang yun, sa bahay niyo pa at worst sa kwarto niyo. Sa kwarto niyo ng asawa mo. Malala ka na, kawawa naman yung asawa mo dude, kahit sinong babae magiging ganyan ang trato, kung nakita niya yung asawa niya na may ginagawang kababalaghan kasama yung kabit niya. Alam mo hindi na ako magtataka na one of these days ay mag-file siya ng annulment paper. Buti nga hindi ka pa hinihiwalayan Napatigil ako, hiwalayan. Hindi ko alam kung bakit hindi niya pa ako hinihiwalayan, siguro nagtitiis lang siya sakin para kila tita. Ewan ko, wala na nangyari na. Hindi ko na maitatama pa yung mali ko. Walang buhay na sabi ko. Iyon naman pala
Alam mo nang ang mali, bakit ginawa mo pa? Ngumisi ito sakin at napayuko ako. I don't know. Masaya ka ba? Masaya ka ba sa ginawa mo? Masaya ka ba na nakikita mong nasasaktan yung asawa mo? Masaya ka ba na nakita mo kung gaano siya nasira? May pamatak na luha sa mga mata ko. Masaya nga ba ako? Oo, yun ang sabi ng utak ko, pero kung masaya ako, bakit ako nasasaktan? Bakit naninikip ang dibdib ko kapag nakikita ko ang luha niya? Bakit tumutulo ang mga luha ko? Bakit ayaw ko na siyang saktan? Hindi ang sinisigaw naman ng puso ko. Kung hindi, bakit sinasabi ng utak ko na sige pa? Nasaktan ko pa siya. Nalokohin kagaya ng ginawa niya sa akin noon. Hindi ko na alam. Hindi na. Oo, masaya ako. Kasi naramdaman niya din yung naramdaman ko dati. Hindi ako masaya. Pero ayoko nang binabaliwala niya ako. Hindi ako sanay sa paraan ng pakikitungo niya sa akin ngayon. Napahilamos ako gamit ang mga palad ko. Ayan yung sinasabi ko sa'yo, dude. Pag hindi ka na binibigyang pansin ng asawa mo, diyan ka nakabahan. Hindi nakakatulong si Quintin. Tumayo na ako at lumipat ng ibang table. May lumapit naman sa akin at bigla akong hinalikan. Hi babe, na-miss kita. Si Morena. Hindi niya ba nahalata na ginamit ko lang siya para saktan si Agnes? Wala akong panahon sa'yo ngayon. Sabi ko at lumabas na ng bar. Napalingon naman ako sa dalawang babaeng tumatawag sa akin. Wala ako sa mood mambabae ngayon, kaya sumakay na ako sa kotse at umuwi. Pagkadating ko sa bahay, patay lahat ng ilaw, wala pa siya, lagi na lang late umuwi. Gabi na din, mag-aalas 11 na wala pa rin siya. Umakyat na ako sa kwarto namin na ngayon ay kwarto ko na lang, naipikit ko ng madiin ang mga mata ko, naguguluhan ako sa nararamdaman ko. Tama ba yung ginawa ko? Hindi ko dapat pagsisihan yung mga ginawa ko at mga gagawin ko sa kanya. Pumasok ako ng bathroom at naligo. Habang naliligo, nakarinig ako sa baba ng pagbukas at pagsara ng pinto. Nandyan na siguro siya. Dali-dali akong nagbihis at bumaba. Teka, bakit ba ako nagmamadali? Pero huli na para magreklamo, dahil nakaababa na ako. Nakita ko siya nakadapa sa sofa at napamura ako sa itsura niya. Bakit ganyan yung suot niya? Sobrang ikli ng dress nito. Halos makitaan na siya niyan eh. Lumapit ako sa kanya at inamoy siya. Pinaharap ko siya sa akin nung nakita niya ako nang bigla itong nagsalita. Saan ka galing? Seryosong tanong ko. Sa lalaki ko. Nabitawan ko siya. Bigla siyang ngumisi sa akin. Well, sa bar, kasama ang mga lalaki ko, nakipaglandian kung saan-saan, alam mo ba na enjoy ko sila? Jeez, ang dami nila kanina. Alam mo ba lahat sila masarap? Nabalot ng galit ang aking isip at nabalot naman ng selos at sakit ang aking sirang puso. Bigla itong humalaklak. Stop! Hindi ko alam kung bakit ako nasasaktan sa sinasabi niya. Why? Di ba ito ako? Isa akong malandi. Isa akong malandi sa paningin ng mahal kong asawa. Hinawakan ko siya, pero itinulak niya lang ako para makatayo siya. Get off me. Wag mo akong hahawakan, madumi ako. Isa akong maduming babae gaya nga ng sabi mo, madumi ako. Matigas at malamig na sabi niya. Lumakad na siya papalayo, pero hindi pa man siya nakakalayo nakita kong matutamba siya. Kaya mabilis akong lumapit sa kanya at hinawakan siya na nawalan ng malay. Inakyat ko na siya sa kwarto namin at inihiga, tinitigan ko siya. Ang ganda niya talaga. Hindi ko alam kung bakit ako nasasaktan sa mga sinasabi niya kanina. Hinaplos ko yung mukha niya, nakita kong may luhang pamatak sa mata niya. Nasasaktan ka ba? Totoo bang nasasaktan ka? Hindi mo ba ako niloloko? Lumapit ako sa kanya at hinalikan siya sa lobby. Pagkatapos noon ay niyakap ko siya ng mahigpit. Niyakap ko siya dahil ito ang gustong gawin ng puso ko. Nagulat ako nang bigla siyang magmulat ng mata at nagsalita. Kerwin. Nagising ako nang may maramdaman akong mabigat na nakapatong sa bewang ko. My head is hurt. Uminom nga pala ako kagabi sa bar, nakita ko si Raven doon, may kahalikan siya. Sino pa Eddie? Si Morena. Buwisit na babae iyon. Nilinggan ko ang taong nasa tabi ko at laking gulat ko nang makita si Raven.
Akala ko si Kerwin yung nasa tabi ko, akala ko siya. Agad akong nenas nang makitang nasa kwarto niya ako at nakahiga sa kama namin na binaboy nila ng babae niya. Anong ginagawa ko dito? Ayoko dito. Nagising si Raven dahil sa sigaw ko, tumayo na ako at nilingan siya. Bakit mo ako pinasok sa kwartong ito? Bakit mo ako ipinasok sa kwartong ayoko nang puntahan pa at higaan? Dito kayo gumawa ng kababuyan ni Morena, tapos ihihiga mo ako dito sa kama mo. You know what? Lalabas na sana ako nang magsalita ito. You're drunk and I want to be with you. Pero hindi ko rin naman narinig dahil binulong niya lang ito. Pero may kasunod pa pala yon. Hindi ka na lang magpasalamat na inakyat kita dito, nakakaawa ka naman kasing tingnan kung sa sofa ka matutulog. Napaharap ako dahil sa sinabi niya. Hindi ko naman kasi sinabing iakyat mo ako dito at talaga. Nakakaawa ako. Raven, may awa ka pa pala. Nginisyan ko siya lang palatae. Ngayon pa naawa kung kailan durog na ako. Iniwan ko siyang tulala at lumabas na ako sa kwarto niya. Pumasok ako sa kwarto ko, naghahanap ako ng damit dahil maliligo ako, then, I accidentally saw my DSLR, kinuha ko ito at binuksan. Humiga ako sa kama at tiningnan ang mga dati naming pictures ni Raven. Pictures na naka-nose to nose kami, nakahalik siya sa pisngi ko, nakapout, nakahalik sa sentido at sa lobby, nakayakap at iba-iba pa. Napatigil ako nang may makita akong video dito. Planay ko ito at naiyak na lang ako. Hi, etong babaeng nasa tabi ko, mahal na mahal ko iyan. Hi wifey, mahal na mahal kita. Pinaulanan niya ako ng mga halik niya. Ako, ayun, wala akong kamalay-malay na binibidyohan niya ako kasi tulog ako. Wifey, mahal kita pero sorry sa gagawin ko, at sinimulan niya ng drawingan ang maganda kong mukha. Ayan, wifey, paggising mo wag kang magagalit ah. Mahal naman kita eh. Ang ganda-ganda mo talaga. Hi hubby, hihihi. Hi wifey. Then makikita mo sa video na tumayo ako at pumuntang CR. Ah, hubby, hahaha. Mahal din kita wifey. At doon na naputol yung video and I cry silently. Namimiss ko na yung araw na yun, yung sweet kaming nag-aasaran. Makikita mo sa video na mahal niya talaga ako. Gusto kong madama ulit yung pagmamahal niya. Mangyayari pa ba yun? Napapikit na lang ako ng mariin. Alam kong hindi na kami babalik sa dati. Tanggap ko na hanggang dito na lamang. Nandito pa din ako sa kwarto ko. Tumunog yung cellphone ko, may nag-text at pag-open ko si Morena lang pala. May kailangan kang malaman. Ano naman yung kailangan kong malaman? Hindi ko na lang ito pinansin at bumaba na. Pagbaba ko nakita ko si Agnes na nanonood ng TV. Pumunta na lang akong kusina at naghanap ng makakain. Pagkatapos kong kumain, pumunta akong living room at nakita ko siyang nakangiti, at pinipigilan yung tawa habang hawak yung cellphone niya. May ka-text siguro. Sino naman kaya yun? Si Kerwin. Bakit ba ako naiinis? Nandito ako ngayon sa living room. Nakaupo sa sofa. Nanonood ng TV, kilig throwback ng My Love from the Star. Nanonood ako nang biglang tumunog ang sapi ko. Mula kay Kerwin. Hoy, miss na kita. Napangiti na lang ako sa text niya. Haha, kay Kerchin. Oh, miss na din kita best friend. Mula kay Kerwin. Talaga, tapos pwede bang pumunta ka sa pad ko, na miss talaga kita. Kay Kerwin. Baka mamaya. Haha, stop that crap Agnes, you can't wait to see me ha. Mula kay Kerwin. Oo, syempre hindi na ako makapaghintay. Gusto kitang makita ngayon din. Haha, I love you na Kerwin. You never failed to make me smile. Oo, mahal ko siya bilang best friend ko. Talaga, kung liligawan kita, sasagutin mo ba ako? Syempre magpapakabait ako. Tapos, ano ang isasagot mo? My answer is a big no. I hate you Agnes. Ang kulit mo. Hahaha, I love you too best friend. Hindi na siya nag-reply. Hahaha, hindi ko maiwasang hindi matawa. Ano kayang itsura ni Kerwin ngayon? Napahalakhak na lang ako. Saya mo ah, sino naman yang kalandian mo? Nagulat ako nang may biglang magsalita sa harap ko. Yung naka one night stand ko.
I playfully said and smirked at him. Agad na bumalat ang galit sa mukha nito. Sa tingin niya talaga magagawa ko iyon, no? Agnes, bakit ka ba nagkakaganyan? Naiinis na wika nito. Alam mo ang sagot sa tanong mo. And with that, tumayo na ako at umakyat patungo sa kwarto ko. Umakyat na si Agnes. I felt pain inside my heart, nung sinabi niya kung sino ang ka-text niya. I swear I'm gonna kill that bastard. Wait, what did I just think? I don't care if she had a one-night stand with that bastard. Kung ganyan siya edi magtimanggan na lang kami. Galit ako ngayon. Nang biglang tumunog nag-doorbell. Sino naman iyon? Napatingin ako sa orasan mag-aalas-6 na at magdidilim na. Sino ang pupunta dito? Baka yung bastardong Kerwin na yon. Naiinis na lumabas ako at laking gulat ko nang makitang si Morena ito, anong ginagawa niya dito? Pumasok siya and she gave me a peck on my lips. What are you doing here? Pero imbis na sumagot pumasok lang siya sa loob ng bahay. Nasa loob na kami at siya. Eto sitting pretty dito. Ano bang ginagawa mo dito, Morena? Tumayo siya at lumapit sa akin. I need to tell you something. Dapat sinabi ko kagabi pero. Just say it, woman. Buntis ako. Siya ano? Narinig kong sumigaw si Raven, may kausap ata sa baba. Basta ako pupunta ako kila Kerwin, nakita ko yung susi ng kotse ko na nakapatong sa bedside table. Matagal ko na ring hindi nagagamit yung kotse ko, kaya kinuha ko ito at agad-agad bumaba pero napahinto ako sa narinig at halos mawalan ng lakas. I'm pregnant and you're the father of my child. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Bigla na lang sumikip yung dibdib ko. For the third time, parang gumuho yung mundo ko. At hindi lang yun, yung nagpaakit sa akin, kundi siya. Nakita ko kung paano niya yakapin si Morena at sabihin ang mga salitang nagpaguho ng mundo ko. Really, you're pregnant? Magiging tatay na ako, yes. Hindi kagaya sa mga napapanood kong movie. Pag nalaman mo na buntis ang kabit mo, ide-deny mo ito, kasi ayaw mong masaktan ang asawa mo. Pero hindi niya itinanggi at worst, masaya pa siya. Mark this day, this is the most painful day I ever have. Lumuluha ulit ako at nang dahil ito sa aking asawa. Lumapit ako sa kanila na hindi mapahiwalay sa higpit ng yakapan. Wow, just wow. Masaya ka pa na nakabuntis ka, Raven, ha? Bakit ko kailangang maranasan yung ganitong sakit? Lumuluhang bungad ko sa kanila. Bakit, Agnes? Ano naman ngayon sa'yo kung masaya siya? Masaya siya kasi mahal niya ako. Mahal ni Raven ang dinadala ko at ako. Hindi ko pinansin yung sinabi ni Morena. Kahit tagos iyon hanggang buto ko. Hinarap ko si Raven na puno ng sakit, pandidiri at higit sa lahat, galit. Galit ako. Binigyan ko si Raven ng isang malutong at malakas na sampal. Raven, naalala mo yung sinabi mo dati? Napagsisisihan kong makasal sa'yo. Hell, eto na yun sising-sisi na ako. Dapat lang, kung hindi ka sana pumayag sa kasal na ito, di sana wala ka sa sitwasyong ganito. Matigas na sabi niya. Tumulo na lang yung luha ko, tulo na sila ng tulo. Lumapit ako sa kanya at pinagsasample siya. Mga langya kayo. I hate you. Humahagulgol na sigaw ko. Galit akong tumingin sa kanila. Pagsisisihan mo din yung mga pinaggagawa mo at pag dumating yung araw na yun. Raven, ako naman ang magpapahirap sa'yo. Galit na sabi ko. Hinding-hindi ko pagsisisihan ito, Agnes, hindi. Malamig na sabi niya at sana mapanindigan niya nga iyon. Umalis ka na. Singit ng mukhang singit na si Morena. Shut up, slut. I said to Morena, nagtitimpi lang ako sa babaeng ito dahil buntis ang babaeng ito. Binalingan ulit si Raven. Raven, bakit lagi mo akong sinasaktan? Bakit lagi mo akong pinahihirapan? Gigil na sabi ko habang lumuluha. Dahil gusto kong maramdaman mo kung ano yung naramdaman ko at doon ako masaya, Agnes, ang saktan ka. Masaya siya. Wala naman akong ginagawa, di ba? Wala. Kasalanan mo kung bakit ka nasaktan dati, Raven. Hindi ko kasalanan iyon. Hindi ko kasalanang timang ka at mas pinaniniwalaan mo yung iba at mga nakikita mo kesa sa akin. Pagsisisihan mo tong mga ginawa mo, pag nalaman mo yung totoo, Raven,
pagsisihan mong sinaktan mo ako at lahat-lahat ng ipinaramdam mo sa akin ibabalik ko sa iyo, Raven, mark my words. With that, tumalikod ako sa kanila nang may luha sa mata. Galit ako sa kanya. Tama na, masyado ng masakit, huli na ito, pinapangako ko, huli na talaga ito. Sumakay ako sa kotse ko at pinaharurot ito. Halos wala ako makita ng dahil sa pesteng luhang ito. Ayoko nang masaktan, please, ayoko na. Nanlalabo pa din ang mga mata ko. Kinapa ko yung cellphone ko sa bag, pero hindi ko ito makapa, kaya tiningnan ko ito, at nung nakita ko na dinal ko yung number ni Kerwin. Pero pagtingin ko sa daan, hindi ko inaasahan na may paparating sa gilid ko na truck, bago pa ako makaiwas ay bumangga na ang kotseng sinasakyan ko. And everything went black. Tumatawag si Agnes, pero, pagkasagot ko isang malakas na tunog lang ang narinig ko, tulungan niyo, may babae, nako, kawawa naman. Kinabahan ako, God, Agnes. Dali-dali akong lumabas para hanapin siya. Sana ayos lang siya. What? Kinabahan ako sa sinabi niya pero pinaulit ko kasi narinig ko ang pagbukas ng kwarto ni Agnia. It's payback time. Sabi ko, buntis ako at ikaw ang ama ng anak ko. Naramdaman ko ang presensya ni Agnes na nakatitig sa amin. Napangisi ako. Really, you're pregnant? Magiging tatay na ako, yes. I smirk, hindi ko naramdaman na nakalapit na pala sa amin si Agnes. Bakit, Agnes? Ano naman ngayon sa'yo kung masaya siya? Masaya siya kasi mahal niya ako, mahal ni Raven ang dinadala ko at ako. Hinarap niya ako na puno ng sakit, pandidiri at higit sa lahat galit. Galit siya. Binigyan niya ako ng isang malutong at malakas na sampal. Napabelang ang mukha ko sa kaliwa. Raven, naalala mo yung sinabi mo dati? Napagsisisihan kong makasal sa'yo. Hell, eto na yun, sising-sisi na ako. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Dapat lang, kung hindi ka sana pumayag sa kasal na ito, di sana wala ka sa sitwasyon na ganito. Matigas na sabi ko. Tumulo yung luha niya, tulo na sila ng tulo. Lumapit siya sa akin at pinagsasample ako. Ano, babe? Kailangan ko ng tatay ng anak ko, ayokong lumaki yung anak kong bastardo. Hindi ko alam. Ano nang mangyayari sa amin ngayon? Buntis si Morena. Ang loko ko. Hiwalayan mo na siya, babe, hindi mo naman siya mahal, di ba? Tayo na lang ang magpakasal. No, hindi ko kaya yun. Morena, are you sure I'm the father of that child? Nanlalaking matang tumitig ito sa akin. God, Raven, ikaw lang ang lalaki sa buhay ko tapos itatanong mo iyan. Napailing na lang ako. Umuwi ka muna, Morena, saka na lang natin ito pag-usapan, umalis ka muna. Walang ganang sabi ko at tinalikuran siya. Pero babe, Morena, I said get out. Matigas kong sabi sa kanya. Fine, basta kailangan kita. Pag-uusapan natin ito, hindi ito basta-basta, Raven, at umalis na siya. Buntis siya, nakabuntis ako, gusto kong saktan ang sarili ko. Nakaupo ako sa sofa nang biglang may mag-text dito, inopen ko. Kailangan mong malaman ang totoo, kailangan nating mag-usap. I'm Homer, hindi rehistradong numero. Ano na naman ang kailangan kong malaman? Re-replyan ko na sana ito nang biglang may tumawag. Unregistered number din, pero hindi ito yung kanina. Sinagot ko ito. Nasaan ka? Si Agnes na aksidente na. Pumunta ka, I swear I'm gonna kill you. Pag may nangyari, inend ko na yung call at yung dali-daling pumunta kung saang ospital yung sinabi niya. God, Agnes, maging okay ka please. Saan ko hahanapin si Agnes? Sana walang nangyaring masama sa kanya. Number ni Agnes ang tumatawag, agad-agad ko itong sinagot. Agnes, asan ka, anong nangyari? Pero imbis na siya ang sumagot Sir, ikaw ang last dial call ng cellphone na ito kaya naisipan po namin na tawagan. Na-aksidente po ang kotse na sinasakyan ng may-ari ng cellphone na ito, nadala na po ang babae sa ospital, nasa ER na po siya, pumunta po kayo. Dali-dali akong sumakay sa kotse ko at pumunta sa Espinal na sinasabi nung tumawag kanina. Hindi ako makapakali, na aksidente siya, baka may kinalaman dito yung asawa niya. Hell, I want to punch his face.
Nakarating na ako sa ospital, binigay sa akin ang cellphone ni Agnes at dali-dali kong kinuha ang number ng Raven na yun at tinawagan. Nakarating na ako sa ospital na sinasabi niya at agad ko rin siyang nakita doon, nakaupo at nag-aabang sa ER. Anong nangyari? Bigla na lang niya akong sinuntok. Ano na namang ginawa mo? Bakit mo siya hinayaang mag-drive? Alam mong hindi pa siya masyadong marunong. Ano ba ang ginawa ni Agnes sa'yo, at pinapahirapan mo siya ng ganto, isa kang malaking timang. Tatak pangalakal. Huwag mo akong minumura, hindi ko alam na magdadrive siya. Hindi mo alam, kasi wala kang pakialam. Sinuntok ko siya pero bago pa siya makaganti ay lumabas na ang doktor galing ER. Sino ang pamilya ng pasyente? Lumapit ako. Asawa niya po ako. She's fine now. Nagkaroon lang ng maliit na cut sa noo niya, kaya siya nawala ng malay dahil sa pagkakauntog. You may now visit her. Nalipat na siya sa ibang room. Doc, kailan po siya gigising? Tanong ko. Siguro bukas. Thank you po, Doc. Sabi ko, umalis na yung doktor, agad akong pumunta sa room ni Agnes. Nakita ko siyang nakahiga at walang malay sa hospital bed, ang dami niyang sugat. Sa braso, pisngi at kamay, may maliit din na cut yung noo niya. Kasalanan ko ito. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kamay niya. Ang dami niyang sugat. Biglang bumukas ang pinto, pumasok si Kerwin. Bakit ang dami niyang sugat? Tinanong ko yung doktor, ang sabi niya nang dahil daw iyan sa mga bubog ng bintana ng sasakyan niya. Nakausap ko din yung mga pulis, ang sabi nila nakapreno daw yung truck kaya hindi malakas ang impact ng pagkakabunggo dito. Nabunggo ang right side ng kotse niya dahilan na mabasag yung sa gilid niya at tumalsik sa kanya, buti na lang daw at hindi malakas ang pagkakabunggo sa kotse niya, maswerte daw siya at nakapreno yung truck, kung hindi, wala na siya, pero God. Ligtas siya. Nakita kong tumulo yung luha niya. Tumalikod siya sa amin at lumabas ulit. Mahal niya talaga ang asawa ko. Nakikita ko sa mga mata niya. Pero, ako, mahal ko ba ang asawa ko? Mahal ko siya. Hindi ko lang makalimutan ang nakaraan. Pag naaalala ko iyon, nagagalit ako. Hindi ko matanggap na may iba pang nakaang. Maputol ako sa pag-isip nang biglang may mag-text sa akin. Yung KTT ng number din. Inopen ko. Mula sa, hindi nakarehistrang numero. Kailangan nating mag-usap, may ibebenta ako sa iyo. Gusto kong sabihin sa iyo ang totoo tungkol sa iyong nakaraan. Tungkol kay Agnes at saka kay Morena. You need to know everything. Dapat mong malaman ang lahat. Meet me at. Bigla akong kinabahan sa text niya. Anong tungkol sa past ko, anong tungkol kay Agnes at Morena? Pumasok si Kerwin na may dalang prutas. Agad-agad akong tumayo, at lumabas tinawag niya pa ako pero hindi na ako lumingon at nagmadaling tumakbo papuntang parking lot. Agad-agad kong pinaharurot ang sasakyan ko at nakarating sa isang park, may nakita akong isang lalaki na nakatayo doon. Kami na lang ang tao dito dahil gabi na. Lumapit ako sa kanya. Ano ang kailangan kong malaman? Ano ang kailangan kong malaman? Ang lahat-lahat. Seryosong sabi nito. Anong lahat-lahat? At saka sino ka ba? I'm Homer, isa ako sa mga kumidnap dati kay Agnes, yun yung araw na nagalit ka sa kanya at nagkahiwalay kayo. Bakit mo alam yun? At saka nakidnap, si Agbiz, nakidnap, nagpapatawa ka ba? Totoo ang sinabi ko, kanidnap namin siya, napag-utusan lang at kailangan ko ng pera noon kaya pumayag ako. Bakit? Hindi ko alam ang sasabihin ko. Naalala mo yung pinadalang pictures at video sa'yo? Ako yung lalaking yon. Ako yung kasama ni Agnes sa picture na yon. Hindi ko na siya pinatapos at sinuntok ko na siya. I'm gonna kill this bastard. You asshole, nasa ibabaw niya ako at pinagsusuntok ko siya, pero natigilan ako. Pero lahat ng nasa pictures at video ay hindi totoo. Kinabahan ako sa sinabi nito at sobrang lakas ng kabig ng dibdib ko. Ano bang sinasabi mo? Totoo yun? Totoo, may video pa nga eh, nanginginig ang mga kamay ko sa galit. Biktima lang si Agnes, biktima lang siya, walang nangyari sa amin at yung video edited yun. Hindi yun totoo, pinatulog namin siya at ginawa yung plano. Paggising niya, nasa school niyo na siya noon,
Wala siyang alam kung anong nangyari sa kanya noon. Raven, inosente si Agnes. Totoo ang sinasabi ko, ang totoo niyang nakausap ko na si Agnes noon. Sinabi ko sa kanya lahat-lahat. At sinabi ko ding sasabihin ko sa iyo itong nalalaman ko. Pero pag-alis Agnes, may dumating na mga lalaki at binugbog ako. Napuruhan ako noon, na-hospital ako. Matagal akong nasa ospital at nagpapagaling, kaya ngayon ko lang ito nasabi. Mahabang linta niya nito. No, you're lying, yan na lang ang nasabi ko, dahil kapag lahat ito ay totoo hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Hindi, Raven, totoo ito, wala siyang kasalanan sa iyo at lalong-lalong hindi ka niya niloko, mahal ka niya, sobrang mahal ka niya, kaya hindi niya magagawang lokohin ka. Pamatak yung luha ko. Yung voice record, ano yun? Hindi ko alam yun. Bakit hindi mo alam? Sino ang nag-utos sa inyo na gawin yun? Si Morena, siya ang may plano nun, plinano niya lahat yun. Siya ang dahilan ng lahat, inutusan niya kaming gawin yun. Para mapasa kanya ka, bakit ganito itong nararamdaman ko at wala akong alam sa voice record, maniwala ka. Bakit naman ako maniniwala sa iyo? Sa bagay, sa asawa mo nga wala kang tiwala, sa akin pa kaya, pero nasa sayo na lang kung maniniwala ka o hindi. Basta ako, nagawa ko na ang dapat kong gawin. Pagkasabi niya nun lumakad na siya palayo. Sinuntok ko yung lupa, parang wala akong nararamdamang sakit, namanhid na ata ako, naguguluhan ako, parang lahat ng galit ko biglang nawala at napalitan yun ng lungkot at guilt. Pero kailangan kong makasiguro kung tama yung sinasabi niya, isa lang ang dapat kong gawin. Pero paano kung tama yung sinabi niya, anong gagawin ko? Hindi ko alam. Nagising si Agnes na puro puti ang nakikita niya. Wala naman siguro ako sa langit, di ba? Napilingon ako sa tabi ko, may nakayukong lalaki at hawak ang kamay ko. Napangiti na lang ako nang mapagtanto kong si Kerwin ito. Buti pa siya, binabantayan at iniingatan ako, pero yung iba, binabaliwala at tinatapon lang ako na parang basura. Hinawakan ko ang kamay ni Kerwin, dahilan para magising siya. Thanks God you're awake, nginitian ko lang siya. Parang siya yung asawa ko, siya yung nagtiyatsaga na bantayan ako dito. Lumapit siya sa akin at hinalikan ako sa noo. I secretly smile. Anong nararamdaman mo? Tinuro ko yung bandang dibdib kung saan nandoon yung puso ko. Masakit na naman ito, pagkasabi ko noon tumulo na yung luha ko. Ano na namang ginawa ng lalaking yun sa'yo? Tell me. Kerwin, nabuntis niya yung Morena. Sabihin pa lang, nahihirapan na ako, paano pa kaya ang tanggapin? Hindi ko kaya, Sash, don't cry, ang pangit mo na lalo oh. Anong gagawin ko, pag kaya mo pa, kumapit ka, pag hindi na bitawan mo na, kaya ko pa ba? Siguro nga hindi ko na kaya, suko na ako, pero kailangan kong iparamdam lahat sa kanya, lahat ng ipinaramdam niya sa akin. Sisiguraduhin kong magsisisi siya, pagsisisihan niya lahat ng ginawa niya. Ayoko na Kerwin, pero bago ko siya bitawan kailangan na yan maramdaman lahat ng pinaramdam niya sa akin Kerwin, sisiguraduhin kong magsisisi siya, mariin, at puno ng galit na sabi ko. Pero, pinutol ko siya, just shut up okay? I'm allowed to dislike somebody who hurt me much, gigil na sabi ko. Kitang-kita ko ang galit sa mga mata niya, hindi ko na makontrol tong nararamdaman ko. I know Kerwin. Alam mo bang mas nadadagdagan itong galit na meron ako sa kanya? Alam mo kung bakit? Kasi kung kailan kailangan ko siya wala siya. Hindi man lang siya dumalaw dito para kamustahin ako. Napakabuting asawa niya grabe, she said with note of sarcasm. Ni hindi niya man lang naalala na may asawa siya. Wala man lang ba siyang konting pag-aalala sa akin, nung nalaman niyang naaksidente ako? Siguro masaya pa yon. Siguro nagpapakasaya na yun ngayon kasama yung babae niya at yung magiging anak niya. And then, tears fell from her eyes. Agnea, pinutol niya ang sasabihin ko. I hate myself when I start crying in front of someone, she bitterly said. Hindi ko kaya natingnan yung taong mahal ko na umiiyak. Hindi ko kaya na makita siyang nahihirapan at nasasaktan ng ganito. Niyakap ko siya ng sobrang higpit. I'm not someone else, I'm your best friend. Gusto kong malaman niya na hindi siya nag-iisa. Gusto kong maramdaman niya na may nagmamahal pang iba sa kanya. Pero hindi ko alam kung manhid ba siya, o talagang pag nagmamahal ka wala ka ng iba pang makikita kundi yung taong mahal mo. Napabuntong hininga na lang ako.
Kailan kaya ako makakaamin sa iyo, Agnes? Kailan kaya? Yeah, you're my best friend, right? So always support me to what I want to do. Napakalas ako ng yakap sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Gusto kong makitang nagsisisi si Raven. Gusto kong malaman niya yung totoo at pag nalaman niya yun, alam kong pagsisisihan niya yung mga ginawang kagaguhan niya. I promise he will regret all of this shits. And then she smirked. Agnes, stop that. At muli niya akong pinutol sa sinabi. Shut up, Kerwin, just sit here and relax. Mapaglaro niyang sabi. Napailing na lang ako sa sinabi niya para naman akong tuta neto. I'm not a dog, okay? She just laughed. God, bakit ba mahal ko itong babaeng ito? Haha, ikaw pala, Kerwin, nagpout lang ako. See, para kang tuta, ang cute mo, halika nga dito. Kukurutin ko yung pisngi mo, ha? Halika baby, kanta ko. Dinugtungan ko lang yung sinabi niya. Hindi ako bakla, alam ko lang talaga ang kanta na yon dahil lagi kong naririnig na kinakanta ng kapatid ko. Ganyan ka bakla, Kerwin, binigyan ko siya ng bored look. Talaga, Agnes, talaga? Oo, bakla, mapaglaro akong ngumiti sa kanya. Papatunayan ko sa'yo na hindi ako bakla, I'm gonna kiss you in your lips. Tapos tumingin ako sa lobby niya at ngumiti. Unti-unti kong nilapit yung mukha ko sa mukha niya. Pero napahinto ako nang magsalita ito, ang paghalik sa isang babae ay hindi magpapatunay sa iyong tunay na pagkalalaki, okay? Basag ako dun. Okay, talo na ako, humiga na siya at nagkumot hanggang leeg, tinitigan ko lang siya. Ganda talaga ng mahal ko, bigla akong na-curious kaya naman nagtanong ako na ikabigla niya. Hanggang ngayon ba umaasa ka na babalik kayo sa dati? Alam niya kung sinong siya ang tinutukoy ko. Hindi na ako umaasa pa, hindi na dapat, walang emosyong sabi niya. Bakit ko ba tinanong yun? Malamang hindi na, sa galit ba naman na meron siya ngayon? Bigla kong naalala na pumunta pala dito si Raven nung araw na naaksidente siya. Nga pala, si Raven pumunta siya dito nung isang araw, nung araw na naaksidente ka kaso saglit lang. Stop, I don't want to hear that jerk name again and I don't want to talk about him. To my son. Ex-husband, it's been a week, nandito na kami ngayon sa bahay nila Agnes, nakauwi na siya, wala na yung mga sugat niya, mabuti na lang at hindi nagpeklat. At kung tatanong niyo kung nasaan yung asawa na hindi man lang dumalaw o sumilip man lang kay Agnes, hindi man lang tumawag o kung ano pa, sa isang linggo na pagstay ni Agnes sa ospital, hindi siya nagpakita o nagparamdam lang, baka naman nagpapakasaya yun dahil walang Agnes na magbabante sa kanya, hindi man lang naalala na may asawa siya. Pero hindi naman siya hinahanap ni Agnes, tuwing babanggitin ko ang pangalan ng lalaking yun sa kanya ang laging sabi, shut up Kerwin lang ang sinasabi niya, mabuti na yun, kesa sa nakikita ko siyang umiiyak at nasasaktan, mas mabuti nang parang wala siyang pakialam sa asawa niya or should I say soon to be her ex-husband. And yes, sinabi niya sa akin na makikipaghiwalay na siya, pero bago daw yun, may kailangan siyang gawin. Hindi ko alam kung ano yung kailangan niyang gawin pero sa tuwing tatanungin ko siya iniiba niya ang usapan. Kerwin, tulala ka na naman, she said and yamakap sa akin, walang mali siya ito, nakasanayan na namin yung ganyan, pero sa tuwing gagawin niya yan bumibilis yung pintig ng puso ko at bigla na lang akong mapapangiti, feeling ko, ako yung asawa niya, feeling ko, ako yung mahal niya pero, feeling ko lang yun. Ano may iniisip lang, nauutal kong sabi, nakaupo kami ngayon sa sofa nila, wala dito yung asawa niya. Nagulat ako nang bigla niya akong sinundot sa tagiliran. Yung crush mo no, hinarap ko siya, sobrang lapit namin sa isa't isa. Hindi yung crush ko yung iniisip ko, sino pala, nag-iwas ako ng tingin at napalunok. Yung taong mahal ko, talaga, may mahal ka, sino yun, pakantang tanong niya, napatawa na lang ako ng mahina at nagsalita. Ikaw, tiningnan ko siya diretso sa mga mata niya, hindi ko alam kung bakit ayun yung lumabas sa bibig ko. Haha, hindi ko na siya pinatapos kasi alam kong tatawanan niya lang ako. Seryoso ako Agnes, ikaw yung mahal ko, seryosong sabi ko, bahagya siyang lumayo sa akin, ayan ang kinakatakutan ko, ang lumayo siya. Kerwin, huwag kang ganyan, hindi ko na siya pinatapos. Hahaha, Agnes,
I'm just kidding, ang cute mo kasi pag ganyan ka. Ayan ang nasabi ko. Kasi alam kong lalayuan niya ako pag nalaman niya kung ano yung totoong nararamdaman ko. Alam kong may ilang siya sa akin kaya, palihim ko siyang iniibig. Ayoko siyang malayo sa akin. Kasi naman Kerwin wag kasi ganun. Napalunok na naman ako. Tumayo na ako. Agnes, ang pangit mo mag-pout, hindi bagay sa'yo, pang-aasar ko sa kanya. Wala na yung awkward kanina, hindi na siya naiilang sa akin. Hindi kaya ang cute-cute ko nga, lalo niya pang hinaban yung uso niya. Nag-iwas na lang ako ng tingin, gusto ko siyang halikan. Wala pa ba yung asawa? Halika Kerwin, lutuan mo ako please. Ayan na naman siya. Iniiba niya yung usapan pagtungkol sa asawa na niya pero hindi ako nakinig sa kanya at seryosong tumingin dito. Agnes, sigurado ka na ba sa desisyon mo? Napakawalan at iwan na siya, biglang nagbago yung aura niya. Bigla na lang lumamig yung tingin niya sa akin. Ang pagpapakawala sa mga negatibong tao ay hindi nangangahulugan na hindi mo sila mahal, ang ibig sabihin lang nito ay mahal mo ang iyong sarili, malamig na sabi niya. Galit ka lang kaya mo nasasabi, Kerwin, I love him but I love myself too. Hindi sa lahat ng oras sa kanya lang umiikot yung mundo ko. Naawa na ako sa sarili ko. Oo, galit ako pero alam ko kung ano yung sinasabi ko at mas lalong alam ko kung ano yung mga gagawin ko. Kerwin, para sa akin din itong ginagawa ko. Para sa sarili ko, I saw anger in her eyes at lahat ng ito ay kasalanan ng lalaking yun. Kung hindi niya lang sana niloko ang asawa niya. Kung nagtiwala lang sana siya. Agnes, hahayaan kita sa gagawin mo. Pero, please wag mong pagsisisihan itong lahat. Seryoso lang akong nakatingin habang siya ay puno ng galit ang mga mata. Hindi Kerwin, hindi ako magsisisi. Pagkasabi niya noon ay dumiretso na siya sa dining at kinain yung mga binili namin kanina. Sorry, ayun na lang ang nasabi ay, bakit ka nag-so sorry? Kasi nangingialam ako, pinapakialaman ko yung mga desisyon mo. Kaya sorry, nakayuko lang ako habang sinasabi yun. Ano ka ba Kerwin, tara nga dito, syempre okay lang na pakialaman mo ang mga desisyon ko kasi best friend kita. Best friend, ayan lang ako para sa kanya, isa akong friend zone. Kain na lang tayo, kumain na kami, siya ayun bumalik na sa dating ugali niya, mas gusto ko pang ganyan siya kesa kanina, gusto kong lagi siyang nakangiti. Kerwin, matuno ako, ngumiti na lang ako sa kanya at nagpatuloy lang sa pagkain. Natapos na kami sa pagkain at ako ay pinapauwi na niya. Kerwin, uwi ka na, pahinga ka naman ang pangit-pangit mo na, ano ba yan gusto pa kitang makasama ayoko pa babantayan pa kita pagmamaktol ko. Kerwin, wag nang makulit, kaya ko na yung sarili ko, okay, magaling na ako. Pahinga ka na please baka ikaw pa yung magkasakit niyan Ayan na naman siya. O sige na uuwi na ako, basta tawagan mo lang ako pag may kailangan ka. Okay, magpahinga ka na din at huwag kang magpapagod. Okay, sige na umakyat ka na, ako na lang magsasara ng gate nyo. Okay, bye-bye ingat, then she kissed me on my cheek, sayang dapat lips Umakyat na siya at pumasok sa kwarto niya, ako. Eto lalabas na dapat nang makita ko si Raven sa pintuan at lasing. Oh, buhay ka pa pala, nakangising sabi ko pero hindi niya ako pinansin at naglakad lang. Pero bago siya makalayo may sinabi akong nagpa-into sa kanya. You never know what you have until you lose it and once you lose it you can never back it. Hanggang ngayon iniisip ko pa din yung mga sinabi sa akin nung Kerwin na yun. Hindi ko alam pero simpleng salita ang lakas ng epekto sa akin. Kung itatanong nyo kung nasaan ako sa isang linggo na ito, nasa bar nila Quintin nandoon ako araw-araw, gusto kong makalimutan yung sinabi nung Jomer sa akin, hindi ko alam ang gagawin ko sa sarili ko pag nalaman kong walang kasalanan si Agnes, hindi ko alam. Nang dahil doon sa nalaman ko, hindi ko nadadalaw si Agnes sa ospital, ni hindi ko man lang nasilip, kasi pag nakikita ko siya nasasaktan ako, ang timang ko, kailangan kong malaman yung totoo, yung lahat-lahat ng nangyari. Magalit na kayo sa akin kahit gusto kong maniwala doon sa Homer na yon. Kailangan ko pa ding makasiguro, isa lang ang dapat kong gawin. Pero paano pag totoo yun? Paano pag wala siyang kasalanan? Hindi ko alam ang gagawin ko. You never know what you have until you lose it, and once you lose it hindi mo na maibabalik.
Tumulo yung luha ko, pag naalala ko yung sinabi nung Kerwin na yun, hindi ko alam kung anong ibig sabihin niya doon pero, nakaramdam ako ng kaba, kinabahan ako sa sinabi niya, yeah. I never know what I have until you lose it, but, ano yung mawawala ko, at ano yung hinding-hindi ko na makukuha? Siguro, hindi ano, kundi sino, ayokong isipin kung sino yung sino na yun, but hindi ko mapigilan. Ayokong isipin siya yun, pero eto ako ngayon, naiisip yun, ang gulo ko. Sa loob ng isang linggo, isang beses ko palang siyang nakita noon, at yun yung araw na naaksidente siya, hindi ko na siya nakikita, hindi ko alam kung umiiwas lang siya sa akin o ano. Hindi bagay sa akin tong pagdadrama, pero hindi ko maiwasang hindi magdrama, nalulungkot ako kasi ako yung asawa niya pero ibang tao yung kasama niya, ganun din siguro yung nararamdaman niya nitong mga nakaraang buwan. Ang timang ko naman kasi, hindi iba ang kasama niya kung nandoon ako sa tabi niya. Nauuhaw ako kakadrama ko, bumaba ako para kumuha ng tubig pero naabutan ko siya sa dining kumakaing mag-isa. Dati, hindi siya kumakain nang hindi ako tinatawag o niyayaya. Kahit tanggihan ko siya at least niyayaya niya akong kumain pero ngayon, kahit wala ako kaya niyang mag-isa, yung hindi na niya ako kailangang tawagin, yung kahit wala ako, kaya niya pa din. Napatingin siya sa akin, bigla akong nanlamig sa mga tingin niya, simpleng tingin pero nakakakilabot, yung tingin parang walang Ryan sa mundo, mas lumala siya ngayon. Dati kahit ganyan siya, kakausapin niya ako, pero ngayon, wala, hindi niya ako kinausap, basta na lang siyang tumingin at kumain ulit, hindi ako sanay sa pakikitungo niya sa akin, mas gusto ko yung dating siya. Agnes, bigla na lang siyang tumayo at naglakad papalapit sa akin, no, hindi sa akin, naglakad siya papaakyat. Hindi niya ako kinausap, hindi ko alam pero nakita ko na lang yung sarili kong yakap siya. Backhug, pinaharap ko siya sa akin at niyakap ulit, sabik na sabik ako sa kanya, nagpumiglas siya sa akin at sinigawan ako. Ano bang ginagawa mo? Inis na inis niyang sabi at yung tingin niya. Gusto ko lang malaman, know what Raven, kung lamaan di ba ko, o kung ilang lalaki ang nakakama sa akin, ano Raven? No, hindi yun Agnes, sobrang lamig ng tingin niya sa akin. Talaga, hindi yun, wow, may bago kang tanong, ano naman ba yun? Kung birhen pa ako, hindi na, alam mo yan, ikaw na yung nagsabi, hindi kita kailangan, simula ngayon, wala nang pakialamanan, wala na, gawin mo yung gusto mong gawin at gagawin ko yung gusto kong gawin, at pwede ba, wag mo akong kakausapin, at isa pa, yung anak mo kay Morena, mahal mo yun, di ba, mahal mo, di ba, dun ka shit, hindi kita kailangan dito, wag kang mag-alala, hindi pa naman malalaman nila mom yung mga kitimangan mo. Agnes, ano pa, ano, may balak kang magsumbong, hindi nila pwedeng malaman yun, bigla na lang nag-init yung ulo ko sa mga sinabi niya. Itatanong ko lang naman kung okay lang siya pero kung ano-ano nang sinabi. Pag galit ka, sinusuyo kita, pero pag ako galit, galit ka din. Wala akong balak magsumbong kasi, malalaman at malalaman din nila, pagkatapos niyang sabihin yun pumasok na siya sa kwarto niya. Malalaman, hindi naman nila malalaman yun kung walang nagsabi, di ba, ano ba itong gulong ta? Umakyat na akong pataas at pinasok ko yung kwarto niya. Nakita ko siyang walang suot na t-shirt, lumingon siya sa akin with her cold stare, bakit biglang uminit? Anong ginagawa mo dito? Tanong niya, parang wala lang sa kanya na shirtless siya at walang po siyang ano, hindi niya ba alam na lalaki ako, nakikita ko yung back niya. Ano, wala, nagsuot na siya at nakangising lumapit sa akin. Hot ko no, huwag kang mag-alala, hindi lang ikaw ang nakakita niyan, yung iba pa nga, lahat She smirked again, bigla na lang ako nakaramdam ng galit, asawa ko siya pero. Wala kang karapatang magalit, ikaw nga nakabuntis pa ako, don't worry di ako gagaya sa'yo, akala ko ayun lang yung sasabihin niya pero. Timang ka kasi, hindi ka nag-iingat, so get lost. Nandito ako ngayon sa bar, well ano pa nga bang ginagawa dito? Bro ano, kamusta kayo ng asawa mo, bakit ba lagi na lang tatanong ng tanong? Stop asking me, umupo na ako sa isa sa mga high stool dito at nag-order. Bigyan mo ako ng isang hard one man, I said binigyan niya ako. I took it and immediately drink it.
Tahimik lang akong umiinom dito nang may umupo na dalawang babae sa tabi ko, yung isa mukhang manika. Yung isa naman ang payat pero maganda, pamilyar sila sa akin, hindi nila ako napansin kaya tinuloy ko na lang ang pag-inom. Kathy, nakita ko si Agnes dito kanina. Ang gorgeous, she's wearing a red dress. Hindi ko na nilapitan kasi alam mo na, baka galit pa siya. Hi, kung sana hindi natin yun ginawa edi sana ayos pa tayong tatlo. Hi, napatingin ako sa kanila, nabanggit nila yung pangalan ni Agnes, malay ko ba, maraming may pangalan ng ganun. Tapos, hindi pa natin nasasabi dun sa, napatingin sa akin yung isang babaeng mukhang Barbie. Raven, nanlalaki yung mga mata niya, at ako ba tinatawag neto? Humarap yung payat na maganda, my God, salamat naman at natsyempohan ka namin dito. Ha? Ano daw? Tinuro ko yung sarili ko. Teka ako ba? Nagtatakang tanong ko. May iba pa bang Ryan dito? Abat itong payat palaban. Hindi ko na lang sila pinansin at tinuloy na lang ang pag-inom pero. Hoy, may kailangan kang malaman, huwag kang feeling gwapo. Ano daw? Ako feeling gwapo, gwapo naman talaga ako. Ano bang kailangan nyo? Pasiga kung sabi. Huwag kang ang sumigaw. May kailangan kang malaman tungkol kay Agnes sa nakaraan nyo sa voice record na yun. Natigilan ako sa sinabi nung mukhang Barbie. Paano nila nalaman ang mga yun? Bakit nila kilala si Agnea? Anong alam nyo doon? Sabihin nyo, ano, kami yung best friends ni Agnes dati. Hindi mo ba natatandaan? Ako si Kathy at siya si Chantel. Tinitigan ko silang mabuti. Oo nga, kaya pala sila pamilyar sa akin. Kami yung nagpadala ng voice record sa iyo pero maniwala ka. Hindi totoo yung mga narinig mo doon. Mahal ka ni Agnes. Sobrang mahal, nakita kong nagtutubig yung mga mata nila. Lahat ng sinabi niya noon, kabaligtaran yun Ryan. Ibig sabihin, mahal ka niya at hindi niya kayang mawala ka sa kanya. Sorry, kami yung nag-record noon pero maniwala ka. Hindi totoo lahat ng narinig mo doon, pinilit namin siyang maglaro noon. Wala siyang alam na nire-record namin yung mga sinasabi niya. Pinilit namin siya na sabihin niya yung nararamdaman niya sa'yo. Pero sinabi namin na baligtarin. Kunwari hindi ka niya mahal pero ang totoo mahal ka niya. Nung una ayaw niya kasi hindi niya kayang sabihin yun pero hindi kami nagpatalo. Pinilit namin siya at ayun na sabi niya yun, nagugilty kami, kasi sobrang bait sa amin ni Agnes, may nag-blackmail sa amin, sinabi niyang ipapapatay niya yung mga boyfriend namin pag hindi namin ginawa yun, natakot kami. Masyado naming mahal yung mga boyfriend namin kaya namin nagawa yun sa dati naming kaibigan, sana mapatawad niyo kami, hindi ako makapagsalita sa malaman ko, naramdaman kong basa ang pisngi ko, tumulo yung luha ko. My Agnes, I'm sorry, umalis na kayo, sabi ko sa dalawang babaeng nandito. Okay, pero please sana magkaayos na kayo ni Agnes, huling salita na narinig ko sa kanila. Magkaayos. Paano kami magkakaayos? Hindi ko alam, hindi ko na alam yung gagawin ko. Ang timang ko, wala akong puso. Bakit ngayon pa na nabuntis ko si Morena? At si Morena yung babaeng may kasalanan nitong lahat. Ang timang ko, ang bobo ko, mas pinaniwalaan ko pa ay Morena na yun kesa kay Agnes, sa babaeng mahal ko. Oo, mahal ko siya. Hindi ko lang maamin sa sarili ko kasi naalala ko yung nakaraan. Nasasaktan ako pag naalala ko yun. Kaya nagagalit ako. Naputol ako sa pag-iisip nang biglang tumabi sa akin si Quintin. Dude, lalim ng iniisip tiningnan ko lang siya. Tantanan mo ko, wala akong panahon para makipag-usap sa'yo. Tumingin ako sa dance floor, at may nahagip ang mata ko. Bakit andito siya at nakikipagsayawan pa sa lalaki, yung kamay ng lalaking yun kung saan-saan na nakakapunta. I'm gonna kill that bastard. Dude, ang hot. Agad-agad akong tumayo sa inuupuan ko at lumapit sa kanila. Sinuntok ko ng sinuntok yung lalaking nakapulupot sa kanya, yung suot niya halos makitaan na siya. Agnes, bakit ka ba nagkakaganito? Ano ba Raven? Pagkatapos kong puruhan yung lalaking yun, hinatak ko na si Agnes palabas. Ano ba, bitawan mo nga ako, hindi ko siya pinakinggan, nang makalabas na kami sa bar na yun agad ko siyang ipinasok sa kotse ko. Pagkasakay ko dun ay agad ko itong pinaharurot, hindi ko akalaing makikita ko si Agnes na ganon, naiinis ako na may ibang humahawak sa kanya, naiinis ako.
Nang makarating na kami sa bahay ay agad-agad ko siyang hinila paakyat sa kwarto niya. Hinarap ko siya. Ano bang ginagawa, Agnes? Ha? Ako bang nangyayari sa'yo at biganyan yung suot mo? Hindi ko mapigil ang hindi mapasigaw, seeing her with other guy like that. Anong ginagawa ko? Hindi mo ba nakikita? Flirting with that guy, dancing, and then after that we are having affair. Hindi ko na siya pinatapos at agad ko siyang tinulak dahilan para mapahiga siya sa kama. He pushed me, dahilan para mapahiga ako sa kama. I shocked when he started to kiss me. He bit my lower lip and I felt his tongue knocking mine. I moaned when he bit my lower lips, his wet kiss going down to my jawline down to my neck. Dinilaan niya ito at nag-iwan ng maliit na marka. The next thing I knew is he gentle unzipping my dress, and unhooked my bra, and then he kissed me again on my neck. Nanlaban ako pero mas malakas siya, wala na kong nagawa. His wet kisses down again as he reached my chest. Dinilaan niya ito na tila gutom, minamasahe niya, sinisigaw ko ang pangalan niya, sobra ang saya. Agnes, nagkatama ang mga mata namin, halo-halong emosyon ang nakikita ko dito. Pakiramdam ko ay matigas na siya doon. He pulled down my underwear, spread my legs, and he slid one finger and started to move. Napaungol ulit ako. Can't help it. Gusto mo? Tanong niya. Tumango lang ako. Hinugot niya ang kanyang daliri at inilipat ang kanyang ulo sa aking kaibuturan. Raven. Agnes, he said, when he felt me come on his mouth. I want more. Tinitigan niya ako at paminsan-minsang binibigyan ng halik sa lobby, parang may gusto siyang sabihin. Napapikit na lang ako nang maramdaman kong may tumutulo sa pisngi ko. Magmumulat na sana ako pero inangkin na niya ulit ang labi ko. Hindi ko na malayan na he is now fully naked. I saw his big. I blushed when I saw it. You're blushing, he said. Tinitigan ko siya, nag-uusap yung mga mata namin. Can't wait anymore, he playfully said and chuckles, then he positioned on top of me and he tried to enter me. Ngunit, you're still a virgin, halos bulong na sabi niya, ngayon alam na niya. Nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha mula sa kanyang mga mata. I'm sorry, wifey, I'm sorry, sabi niya habang umiiyak. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. He also called me wifey again. Pero natiis ako, nagagalit, hindi ko na alam. Tuloy mo lang, sabi ko, with my cold voice. Sigurado ka ba? He asked. Tumango lang ako. He just smiled and said, I will be gentle. Hindi na lang ako nagsalita. I felt pain when he slowly entered me. Tears fell from my eyes. He saw it. Dahilan para matigil siya sa ginagawa niya. He kissed my eyes and my lips. Tiningnan ko lang siya. Raven, just go on. Don't mind me as you said when you and Morena doing the same thing. Nagulat siya sa sinabi ko. Wala akong pakialam. Ipapaalala ko sa kanya yung mga kagaguhan niya. Wifey, sabi niya at bago niya ako pinasok hinalikan niya ako sa lobby ko ng buong pagmamahal. Love. Hindi pwede. He gentle entered me and the next thing I know is I felt his fully length entered me. It was hurt but feels good. He didn't thrust in first when I feel that I'm okay. Move, I said, and with that he slowly thrust him. He also moaned, you can hear. Isang maikling halik lang. Tight, wifey, sigaw niya. Itinulak niya pa rin ang labis na kasiyahan. One last thrust and with that I felt myself come and he also explode inside me. Pareho kaming hinihingal nang marating namin ang climax namin. He collapsed on my top and said, I'm sorry, wifey, I'm sorry, sorry. Nagpanggap na lang ako na walang narinig at natulog na. I'm tired. Nagising ako nang wala sa tabi ko si Agnes. Hindi ako makapaniwala sa nangyari. Parang gustong-gusto kong patayin yung sarili ko pero alam kong hindi ko magagawa yon. Tumayo na ako, pagkatayo ko tears fell from my eyes. I saw blood stain on her bedsheet, the evidence that she gave herself to me. I got her first, my Agnes, hindi siya nagsisinungaling sakin, as in never, but I'm such a jerk. I didn't trust her, hindi ako naniwala sa kanya. I hurt her so much. I hate myself, I'm really a jerk big time. I'm sorry, my wifey, I'm so sorry. All this time sinasaktan ko pala yung taong sobrang mahal ako. Babawi ako, gagawin ko ang lahat para hindi siya mawala sa akin.
Tumayo na ako at naligo, pagkatapos kong maligo ay agad-agad akong bumaba and there I found her on the kitchen, lumapit ako sa kanya and I hugged her from behind. Alam kong nagulat siya sa ginawa ko pero hindi ko yun pinansin kasi ang gusto ko yakapin siya ng ganito. Wifey, tumulo yung luha ko, ngayon nagsisisi ako, tama siya, magsisisi ako. Ang bigat-bigat ng loob ko, hindi niya ako pinansin, nasasaktan ako, lahat ng ginawa ko sa kanya, naalala ko yung pambababae ko at hanggang kay Morena. Nagulat ako nang tinanggal niya ang pagkakayakap ko sa kanya at humarap sa akin. Wifey, tinawag mo akong ganun, bakit kasi alam mo na yung totoo, Raven, panindigan mo na wala kang pakialam sa akin. I'm sorry, nakita kong nagtutubig yung mga mata niya. Sorry, Raven, pag nag-sorry ka ba hindi na ako masasaktan, ha? Hindi nandito pa din yung sakit lang ya kasi, ramdam na ramdam ko yung hinanakit niya sa boses niya. Luko nga ako. Wifey, please ayusin natin ito, please ha? Nung nagmakaawa ba ako na ayusin natin tong relasyon nato? Pinakinggan mo ba ako, ha? Hindi Raven, hindi mo ko pinakinggan, kasi sarado yung tenga mo pati na rin yang walang kwenta mong puso. Hindi ko sinasadya na saktan ka, Raven, hindi mo sinasadya. Hindi ha, lahat sinadya mo, sinadya mong saktan ako. Sinadya mong pahirapan ako, lahat sinadya mo. Ang luko ko, bakit ko sinaktan yung babaeng mahal? I'm sorry, hindi ako nagtiwala sa'yo, I'm sorry. Pinili mong hindi ako paniwalaan kaya magdusa ka, niyakap ko ulit siya this time, yung sobrang higpit, I'm crying. Nagsisisi na ako, I'm sorry, di ba sinabi mong hindi ka magsisisi, tingnan mo ngayon, sising-sisi ka, pinipilit mo kasing paniwalain niyang sarili mo sa kasalanang hindi ko naman ginawa, at kahit kailan hindi ko magagawa, Raven? Ayan ang mga napapala ng mga walang tiwala, sa pula ko doon, ramdam kong umiiyak na din siya, naririnig ko na yung mga hikbi niya, mas niyakap ko pa siya, tama nga sila, nasa huli ang pagsisisi. Ang sama ko, higit sa lahat ang luko ko. Please Agnes, patawarin mo na ako please let's start. Naririnig mo ba yung sinasabi mo, ha? Patawarin, ang kapal mo. Wala na tayong sisimulan kasi wala na nang dahil yun sa kagaguhan mo. Pero Agnes, mahal kita, mahal na mahal, kumalas siya sa yakap ko at napatigil siya sa sinabi ko, akala ko papatawarin na niya ako pero kung mahal mo talaga ako, hindi mo ako sasaktan, maniniwala ka sa akin at magtitiwala ka sa akin, pero anong ginawa mo? Nagtiwala ka ba sa akin? Ha? Did you? Hell no, you don't trust me because you don't love me again. Ayan na naman yung mga tingin niya. Aayusin ko lahat, babawi ako sa'yo, please patawarin mo na ako, please my wife, halos lumuhad na ako sa pagmamakaawa sa kanya. Raven mahal kita, inaamin ko, oo, pero, Raven hindi na tayo pwede kasi magkakapamilya ka na sa ibang babae, ano tong ginawa ko? Pero wifey, gagawa ako ng paraan please. Hindi niya ako pinatapos lagi naman. Eto naman talaga yung gusto kong mangyari Raven, yung malaman mo yung totoo pero, akala ko pag nalaman mo na yung totoo sasaya na ako, sasaya na tayo, pero hindi Raven, hindi na at kahit kailan hindi na tayo sasaya. Nakita kong pamatak yung luha niya, agad-agad ko siyang niyakap ulit, ayoko nang makita siyang nasasaktan at umiiyak, pero wala ako yung dahilan kung bakit siya umiiyak. Huwag kang magsalita ng ganyan, please, parang sinabi mo na din na maghihiwalay na tayo. We need to separate, natigilan ako sa sinabi niya at kinabahan, nakatitig lang ako sa kanya sa mga mata niya at nakikita kong nasasaktan siya at nakikita ko din yung galit. What do you mean? Tumulo ng tumulo yung luha ko parang hindi ako lalaki, pero imbis na sagutin niya ako ay pumunta siyang living room, sinundan ko siya. Hinarap niya ako at may binigay sa aking papel, nagtataka ako kung ano ito, kaya binasa ko. Annulment papers, nabitawan ko yung papel na hawak ko, bakit kailangan pang humantong sa ganito? Bakit, kailangan ko yan, natin, Raven magkakapamilya ka na, wala akong laban sa kanila. Pero ikaw ang mahal ko, mahal, bakit hindi ko ramdam, napayuko ako sa sinabi niya pero hindi ako papayag, hindi, matigas kong sabi at hinarap.
Matagal ko nang pinag-isipan yan, Raven. Simula nang marinig ko kayo ni Morena na nag-uusap, simula nang malaman kong buntis siya, nung nakita ko kung gaano kakasaya na maging tatay ng anak niya. Raven, gusto ko namang sumaya. Tama na, puro sakit na lang ang nararanasan ko sa'yo. Di ba eto naman yung gusto mo, yung maghiwalay tayo? Eto na, Raven, eto na yun, nasasaktan ako nang dahil sa kalukuhan ko. Eto ba yung gusto ko? Eto ba? Sobrang sakit na ganito pala yung nararamdaman niya nung pinagtatabuyan ko siya. Ganito pala kasakit. Ano nang gagawin ko? Ano na? Wifey, please pag-usapan natin ito. Please, wala na akong masabi. Kasi lahat na lang ng sasabihin ko may itatapat siyang sasabihin sa akin. Ang dami kong nagawa sa kanya. Raven, don't call me wifey again. Soon magiging ex-wife muna ako. Soon wala nang tayo. Wala nga palang tayo. No please wifey. Hindi ako papayag, sa ayaw at sa gusto mo, papayag ka. Dito muna ako magstay hanggang sa matapos na yung proseso nito, at hindi pa ito alam nila mommy, tita, daddy at tito, nahihirapan kasi akong sabihin sa kanila yung dahilan nito, nahihirapan akong sabihin sa kanila yung mga kalukuhan mo. Umakyat na ako sa kwarto ko at doon ko na inilabas ang dapat lumabas. Tama nga pala, tulak ng bibig, kabig ng dibdib. It means, saying something you don't really mean like I hate him, pero ang totoo, mahal na mahal ko siya. Sinabi kong gusto kong makipaghiwalay pero ang totoo, ayoko. Pero kailangan, ayokong maging hadlang sa kaligayahan ng bata, pag lumabas na yun, ayokong lamaking walang kinikilalang ama yung bata. Naging bata na din ako kaya alam kong masakit kung wala kang kinikilalang ama o hindi buo ang pamilya mo. Naranasan ko na yun dati si mommy at daddy. Yun nga lang lagi silang wala sa tabi ko, lagi silang busy nang dahil sa business nila. Siguro kung ako yung iba, ipaglalaban nila yung asawa nila, kahit pa may kasalanang nagawa yun at yung kasalanan na yun, nagbunga, pero hindi ako sila, eto ang alam kong tama, kaya eto ang gagawin ko. I gave all myself to him, hindi ko yun pinagsisisihan nang dahil doon alam na niya ang totoo, at ngayong alam na niya, doon siya mag-so sorry, paano pala kung walang nangyari kagabi? Mag-so sorry pa ba siya o babaliwalain ako gaya ng lagi niyang ginagawa? Galit ako sa kanya, oo, pero kahit ganun, ayoko pa rin kaming maghiwalay, ayokong iwan siya at lalong ayokong iwan niya ako, pero mali mali na habang kami nagsasama, may batang unti-unting nabubuhay na walang kamalay-malay, na yung ama niya wala sa tabi niya, habang unti-unti siyang nagkakaroon ng buhay, hihiwalayan ko siya kasi gusto kong makita niya kung paano lumaki yung anak niya. Masakit oo, pero kakayanin ko for his baby's sake, alam kong ang daming pero, wala na kong magagawa, hindi ko kayang magpaka-selfish gaya ng iba. Tama si Kerwin, galit lang ako nung nasabi kong gusto kong kalimutan siya, yung nasabi kong gusto ko siyang gantihan at iparamdam sa kanya lahat ng pinaramdam niya sa akin. Kahit papaano naman naging masaya ako na nakasama ko siya dati, na minahal ko siya, siguro hindi lang talaga kami ang para sa isa't isa. He's not my destiny, gusto ko na rin naman maging masaya. Maging masaya nang wala siya, hindi pa rin ako makapaniwala sa mga sinabi niya sa akin, nasaktan ako sa mga sinabi niya, sinabi niya yung mga nagawa ko sa kanya, lalo na yung kay Morena. Akala ko pag mas nasaktan at pinahirapan ko pa siya, sasaya ako, pero hindi ako sumaya at lalong hindi ako sasaya. Pinahirapan at sinaktan ko yung babaeng inosente, yung babaeng mahal ko nang dati tinatanggi ko, ngayon hihiwalayan na niya ako. Do I deserve this? Maybe yes. Hindi ako naging mabuting asawa kay Agnes. Ni hindi ko pinaramdam sa kanya na mahal ko siya, ni hindi ko siya pinagkatiwalaan, at higit sa lahat sinaktan ko siya. Sinaktan ko yung babaeng walang ibang ginawa kundi mahalin ako. Ang laki kong luko, isa pa kong langya, nabuntis ko yung babaeng nagsira sa relasyon namin. Wala akong ibang nagawa kundi suntukin yung pader. Wala akong pakialam kung nagdadyugo na ito. Ang gusto ko lang, hindi ako iwan ng babaeng niluko ko pero mahal ko. Tumulo ng tumulo yung luha ko. Ang luko ko, ang bobo ko, at higit sa lahat ang langya ko. Nagulat na lang ako nang biglang sumigaw si Agnes, yung babaeng mahal ko at dahilan ng pag-iyak ko ngayon. Raven, tama na, sunod na nagyari niyakap niya ako sa likod. Bigla na lang akong naiyak, sana ganito na lang palagi, sana ganito na lang, kung hindi lang ako luko.
Humarap ako sa kanya at niyakap ko siya, wifey. Tama na please, wag mong saktan yung sarili mo, pati siya umiiyak na din. Ayoko na siyang nakikitang umiiyak, ayoko na. Sash, wifey, hindi mauulit, don't worry, I'm sorry. Pinunasan ko yung luha niya at niyakap siya ulit, ayoko siyang mawala sa akin, ayoko. Kumalas siya sa pagkakayakap sa akin at hinawakan yung nagdudugo kong kamay. Masakit oo, pero mas masakit yung puso ko ngayon. Nakatitig lang ako sa maganda niyang mukha habang hawak niya yung kamay ko. Masakit ba? Nag-aalala niyang tanong, pero imbis na sagutin siya mabilis kong hinawakan yung mukha niya. Hinila siya papalapit at hinalikan. I kissed her with full of love, pero nagulat ako nung bigla niya akong tinulak. Gagamutin ko na yung kamay mo, namumulang sabi niya. Hinatak na niya ako papasok sa kwarto niya at kinuha yung first aid kit at sinimula ng gamutin yung sugat ko. Matapos niyang gamutin ay nilagyan na niya ng bandage. Ako, nakatingin lang sa kanya habang ginagawa niya yon. Nung natapos na siya ay agad ko ulit siyang niyakap, ayoko siyang mawala, ayoko. Please wag mo akong iwan, wifey, Raven, please wifey, please, halos pagmamakaawa ako, ngunit. No Raven, soon I will leave you, soon, hindi siya makatingin sa mga mata ko, tuwing nahuhuli ko yung mata niya umiiwas siya ng tingin. Anong gusto mong ga? She cut me off and pushed me away from her. Go to your room now, I'm sleepy, pero sadyang makulit ako kaya humiga ako sa kama niya at hinila siya pahiga. Okay? Hindi ko muna open yung topic na yon, hindi muna. Niyakap ko siya at hinalikan sa lobby bago pumikit, Raven. I love you, wifey good night, pinaikit ko na yung mga mata ko, pero agad ko din yung dinilat dahil may nakalimutan akong tanungin sa kanya. Wifey, are you still feel sore? Nagulat siya sa tanong ko at agad na namula. Raven, ano ba yang tinatanong mo? I'm just asking, wifey, nag-iwas siya ng tingin. Oo, ha, ang cute ng asawa ko, mawawala. Ano ba Raven, alis nga, doon ka sa kwarto mo. Ayoko nga, dito muna ako matutulog, kailangan ko ng lakas, kailangan kita yakapin para mawala yung sakit ng kamay ko Good night ulit, narinig ko siyang nagbuntong hininga, okay, suko na siya. Ang kulit mo, niyakap ko na lang siya ng mahigpit at natulog na. Kinaumagahan, makalipas ang 3 linggo, nagising yung diwa ko nang maramdaman kung may humahalik sa pisngi at lobby ko. Unti-unti akong nagmulat ng mata at nakita ko si Raven na malapad ang ngiti sa akin. Nagulat ako kaya ako napasandal ako sa headboard at tinitigan siya. Wala namang bago sa loob ng 3 weeks na yon, awawayin ko siya magpapanggap akong galit pero siya, hindi pa din suko, sweet pa din gaya ngayon. Good morning wifey, ibig sabihin siya yung humahalik sa akin, dito na nga pala siya lagi natutulog, simula nung gabing yon. Hindi ko pinansin yung pagbati niya at tatayo na dapat nang pinigilan niya ako. Hep hey, dyan ka lang, bawal kang tumayo, wait, stay here okay, wala akong nagawa kundi tumango. Tumayo siya at may kinuha sa lamesa dito sa kwarto, isang tray at may lamang pagkain. Breakfast in bed, nakalapit na siya sa akin, fried rice, hotdog ham and bacon pancakes, sorry wifey. Ayan lang yung naluto ko, medyo kumikirot pa kasi yung kamay ko Seriously, nakapagluto siya sa lagay niya na yan, paano sinuntok na naman yung pader? Nung isang araw na hindi ko siya pinatulog dito, at sinabihan ko ng kung ano-ano, naawa nga ako sa kanya noon kaya nung narinig ko sa kwarto niya na ganun agad akong pumasok sa kwarto niya. Alam niyo bang lahat ng gamit doon sira-sira pati yung kama niya nakabaligtad, jeez. Kaya ayun pinatulog ko siya sa kwarto ayaw niya sa labas o sa sofa, nag-iinarte at gusto sa tabi ko, hi. Hindi pa din ako nagsasalita, nakatitig lang ako sa kanya at sinabi. Ang unfair naman, hindi ba pwede lamang naman yung galit ko kesa sa pagmamahal ko sa'yo? Napahinto siya sa ginagawa niya at napatingin sa akin, nakatitig lang siya sa mga mata ko. Anong sinabi mo wifey? Doon ako natauhan. Wala, sabi ko kakainin ko na ito. Sinimulan ko ng kainin yung mga niluto niya. Sa kakaganyan niya, siguro mahihirapan akong hiwalayan siya. Kumakain lang ako nang bigla siyang magsalita. Wifey, nagugutom na ako, hindi pa ako kumakain.
Edi kumain ka, may pagkain pa naman siguro sa baba. Wala na wifey, ayan lang yung niluto ko. Akala ko share tayo pero mukhang kulang pa sa'yo yung niluto ko. Ngayon, kausap ko lang, oh, share tayo, kain ka na. Yes, pero wifey, masakit yung kamay ko. Subuan mo ako please. Gamitin mo yung kaliwang kamay mo. Pero wifey, puro paso ito kanina. Ito kasi yung ginamit kong pangluto kahit masakit mapaso pinagluto pa din kita. Jeez, kami ba yung magpapaanol? Yung totoo. Nagulat ako nang may marinig ako tunog. Napatingin ako sa tiyan niya. Napabuntong hininga na lang ako at inumpisahan na siyang subuan. Thank you wifey, kitang-kita ko yung saya sa mga mata niya. Parang yung dating Raven lang, yung dating Raven na mahal. Sinubuan ko lang siya ng sinubuan, siya naman ngingiti-ngiti lang. Naubos na niya kaya tumayo na ako at dire-diretsyong bumaba dala-dala itong tray. Alam ko naman na hindi siya pwedeng maghugas dahil may sugat yung kamay niya. Pumunta na akong kusina at sinimulan ng hugasan yung pinagkainan namin. Ngayon ko lang napansin na iisang kutsara lang pala ang ginamit namin, kaya palang ngingiti-ngiti. Naramdaman ko ang presensya niya sa likod ko. The next thing I know is nikap na niya ako mula sa likod. Wifey, ang sarap pakinggan, nakapatong yung baba niya sa balikat ko. Hi Raven, kung lagi kang ganyan, sigurado akong mahihirapan akong hiwalayan ka. Wifey, I love you, ayan na naman siya. Wag na wag mong sasabihin na mahal mo ako kasi ayokong marinig ang mga salitang alam ko namang hindi totoo, ang bitter ko. Totoo ito, I love you, ikaw at ikaw lang, pero wala na, ikaw ang may gusto nito. Ikaw yung gumawa ng kapalaran natin. Ito na tayo, hanggang dito na lang, eto na naman ba kami, hi? Sorry na wifey, sorry, kasi sa iba ako nagtiwala, sorry kasi pinayagan ko yung morena na yun na sirain tayo. I'm sorry, naramdaman kong basa na yung balikat ko, umiiyak siya, pero bakit? Bigla ko na lang naalala yung sinabi ko sa kanya dati. Iiyak ba ako kung hindi kita mahal? Iiyak ba ako kung hindi ako nasasaktan? Ayan yung salitang sinabi ko sa kanya dati. Iiyak nga ba siya? Please don't leave me. Please stay. Don't you remember? You said forever. Hindi ko na kaya. Hinarap ko na siya at niyakap. Alam kong nagulat siya sa ginawa ko. Pero mahal ko siya, anong magagawa ko? Tama na yung puro iyak. Kahit pa sabihin kong gusto kong sumaya nang wala siya. Mas guguspituhin ko pa ring sumaya kasama siya. Yung lalaking mahal ko. Kahit ilang beses ko pang sabihin na mag-move on ako. Hindi ko pa din kaya. Ikaw ang dahilan ng sakit na nararamdaman ko pero ikaw lang din ang makakatanggol nito. Hubby, nasabi ko na, ano naman ngayon kung galit ako sa kanya, sabi nga ni Kerwin. Flashback Kerwin, ang dami na niyang kasalanan, sobrang dami na niyang ginawa sa akin na sobrang nasasaktan na ako. Tumulo na yung luha ko, sa 7 days na nagstay ako dito, hindi pa din siya dumadalaw, hindi ko na maaaring magpanggap na hindi apektado. I'm pretending that he is perfectly fine but the truth is I'm dying inside. Doon ako nakaramdam ng galit kay Raven kaya nasabi ko. Galit ako Kerwin, sobrang galit ako sa kanya. Kung mahal mo talaga siya kahit gaano pa kasakit ang ginawa niya sa'yo, papatawarin mo pa din siya. Kasi kung mahal mo talaga, kailangan mong matutong magpatawad. Ayan yung eksaktong sinabi sa akin ni Kerwin, tama siya, kailangan kong matutong magpatawad. Sabihin niyo bang ang bilis ko siyang patawarin, bakit masama ba? Masama bang magpatawad? Mahal ko siya. Tama na yung puro na lang iyak, gusto ko namang sumaya kami. Don't cry hubby, pinapatawad na kita, mas niyakap ko pa siya, mahal ko siya, wala akong pakialam sa mga nagawa niya sa akin, hindi ko bibitawan si Morena para sa Morena na yun, hindi ko hahayaan si Morena na sirain ulit yung relasyon namin ngayon. Minsan na niya kaming nasira kaya naman hindi ko na ulit hahayaan pa iyon. Yung bata lang ang may karapatan, hindi siya, hindi na ako makikipaghiwalay. Galit ako kahapon o nung isang araw pero ngayon hindi na. Kasi kung mahal mo talaga papatawarin mo, hindi pinapatagal yung pagpapatawad, kasi habang pinapatagal mo lalo kang magdudusa. Ngayon ko lang na-realize na, bakit ko ba siya hihiwalayan, para mapunta siya kay Morena? No way. Bakit ang sama ko? Bakit ngayon ko lang na-realize? Ano naman kung may anak siya sa iba? Hindi ako susuko. Ngayon pa ba na may nangyari na sa amin? Thank you wifey, thank you.
kitang-kita ko sa mga mata niya yung saya, kaya napangiti na din ako. Hubby, dinaikit ko yung noo ko sa noo niya, wifey. It's time to forgive and forget, forgive you and forget the past, nakapikit ako habang sinasabi yun. Naramdaman ko na lang ang mga labi niya na nakadiit sa labi ko. I love you, hubby, eto na yung sinasabi kong saya, nararamdaman ko na, ulit ng istorbo naman, lumabas kami para tingnan kung sino yung tao, at naramdaman ko din agad yung sakit at nawala yung ngiti sa labi ko nang makitang si Morena ito. Morena, banggit ni Raisin sa babaeng ito pero hindi niya ito pinansin at bagkus ay lumapit ito sa asawa ko at hinalikan si Raven sa lobby. Abat, handa na kong saktan tong babaeng ito nang pisilin ni Raven yung kamay ko. Okay, kalma Agnes, kalma. Napatingin ako sa tiyan nito at halatang buntis dahil sa maliit na umbok nito, naiiyak ako. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Raven at bigla akong inakbayan. Ano pa ba? Di nadalaw yung tatay ng anak ko, nakaramdam ako ng kirot sa puso ko noon. Tumingin si Morena sa nakaakbay na kamay ni Raven sa akin at magkahawak na kamay namin. Okay, ako ang mahal hindi ikaw. Anong meron? Nagtatakang tanong niya. Nothing, nalaman ko lang naman lahat. Ng ginawa mo. Nung tiningnan ko si Raven, nakita kong galit siya. Anong pinagsasasabi mo? Binitawan ako ni Raven at biglang lumapit kay Morena at hinawakan ito sa braso. Magmamaang-maangan ka pa, ha? Morena, bakit mo ginawa yun? Nang dahil sa'yo, nagkandeleche-leche kami ng taong mahal ko. Aray Raven, nasasaktan ako. Talagang masasaktan kang langya ka. Hinawakan ko si Raven sa braso para pakalmayin baka kung anong magawa niya kay Morena. Kahit papano may awa pa din naman ako, buntis eh. Raven, hayaan mo na. No wifey, hindi ko pwedeng hayaan. Plinano mo ito, ano? Oo, plinano ko lahat. Pero wala ka nang magagawa dahil buntis ako. Binuntis mo ako, langya ka. Akmang sasampalin ni Raven si Morena nang pigilan ko ito. Wala ka nang magagawa Raven, magkakaanak na tayo kahit saktan mo pa ako dito. Hindi mo may aalis na magkakaanak na tayo, she said then smirk. Anong gusto mong mangyari Morena? Mahina akong tanong ko, gusto ko naman kasing maayos lahat. Anong gusto kong mangyari? Panagutan niya ako. Pananagutan ka niya, tutustusan niya yung anak mo, magbibigay din siya ng pera. Hell no, hindi pera ang kailangan ko kundi ang tatay nito, napatigil ako sa sinabi niya. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko alam pero bigla akong kinabahan sa balak niyang sabihin. Akin muna ang asawa mo. Akin muna siya hanggang sa mga anak ako, what did she say? Ilang minuto din akong walang imik, hell, no, natauhan na lang ako nang narinig kong sumigaw si Raven. Morena, hindi pa nga ako sigurado na anak ko talaga yang dinadala mo, ang kapal din talaga ng mukha mo. Hindi pa din ako makaimik, narinig ko na lang yung isang malakas na tunog, nakita kong sinampal ni Morena yung asawa ko. Ikaw ang makapal, hirap sa nyong mga lalaki pasok lang ng pasok pag nakabuo lalabas at tatakbo na Raven, umiiyak na tumakbo si Morena. Napatingin ako kay Raven, nakatulala pa din siya, wala akong nagawa kundi yakapin lang siya, hindi niya lang ito problema. Problema ko na din ito, naramdaman kong niyakap niya din ako pabalik at sinabi ang salitang nagpaniwala sa akin na meron pa talaga akong pag-asa, I love you wifey, napangiti na lang ako sa sinabi niya. Agad-agad ko iyong sinagot, mahal din kita hubby. It's been a month, si Corina, dumadalaw pa naman dito, kung umakto nga parang siya yung asawa, hindi ako. Ang sabi ni Raven pag nanganak na daw si Morena, ipapa-DNA niya daw yung bata, okay lang naman sa akin yun, hindi nga lang alam ni Morena yun. Kami ni Raven, ayos naman kami sa awa ng Diyos wala namang away, mahal pa din namin yung isa't isa. Umaga na ako nakahiga katabi yung lalaking mahal na mahal ko, napagod siguro ito, kagabi kasi eh. Tinitigan ko lang siya hindi ko alam pero bigla na lang akong nanggigil sa kanya kaya kinurot ko yung pisngi niya. This past few days, parang may iba sa akin ewan ko ang arte ko sa pagkain tapos, ewan. Kinurot ko lang ng kinurot yung pisngi niya, siya, ayun unti-unting dinidilat yung mata niya. Hinawakan niya yung kamay ko at, ay kuwi, Faye, ha, ang cute-cute, hindi ko binitawan mas pinanggigilan ko pa siya.
Napatigil lang ako nung bigla siyang mamula. Namumula yung mukha niya lalong-lalo na yung pisngi niya. Hubby, sorry. Hindi ko alam kung bakit ako umiiyak. Sash, hindi naman masakit eh. Tahan na wifey, I love you. Tumayo na siya at pinulot yung boxer niya at suotin. Tumayo na din ako at sinuot yung oversized t-shirt niya. Talaga hubby, hindi masakit, tumango lang siya bilang sagot. Edi pakurat uli, pero bago ko pa siya makurat bigla na lang akong nagtatakbo sa CR at samuka. Jeez, anong nangyayari sa akin? Naramdaman ko na lang yung kamay ni hubby sa likod ko at hinagod-hagod ito. Nagmumog na ako at pinunasan yung bibig ko. Wifey, anong masakit? Gusto mo dalhin na kitang ospital? Hubby, ang OA mo, walang masakit, siguro sanakain ko lang takagabi. Lumabas na akong CR at dumiretsyong baba, binuksan ko yung TV at umupo sa sofa. Agad din naman siyang sumunod sa akin at umupo sa tabi ko. Samandal ako sa balikat niya, sanay na yan sa akin, lagi naman kaming ganito. Wifey, di ka ba nagugutom? Nagugutom, kain na tayo. Ayoko, parang may iba akong gustong kainin hubby, I said with my husky voice. Pops, parang gusto ko yang naiisip mo wifey, umangat ako ng tingin at nakita kong nakakaloko yung ngiti niya. Really hubby, ngumiti lang siya bilang sagot, unti-unti kong nilapit yung mukha ko sa mukha niya. Bumaba yung mga tingin ko sa lobby niya, nakita ko siyang pumikit nung magkadikit na yung mga ilong namin, pumikit na din ako konti na lang, nararamdaman ko na yung paghinga niya, malapit na. Malapit na nang may nag-doorbell, takte naman ilang beses ba kaming naistorbo, sa tuwing gagawin na namin ulit yun, lagi na lang hindi natutuloy, sa tuwing umaga lang pero paggabi hindi, kaya pagod paggising. Padabog akong tumayo at lumabas para tingnan kung sino yung buwisita namin. At hindi nga ako nagkakamali, buwisita nga talaga. Padabog ko itong pinagbuksan ng gate, agad naman itong lumakad papunta kay Raven at niyakap, nandito yung asawa ko, si Morena ta. Oo, si Morena, kung makalingki sa asawa ko ang Katie talaga neto Agad akong lumapit sa kanila at bahagya itong inihiwalay sa asawa ko, asawa ko. Hubby Terry, napasok na tayo, tumanggo naman si Raven at inakbayan ako. Hahaha, kawawang Morena, hindi pinansin. Pumasok na lang kami at umupo ulit sa sofa. Agad din namang umupo si Morena sa tabi ni Raven. Lang yatong babaeng ka, makukutusan ko na ito Babe, may dala akong pagkain para lang sa atin. Abat. Busog ako Morena, kakakain ko lang kagabi. Babe kagabi pa yon. Sinabi ng busog pa nga daw siya, ang kulit mo pala Pagtat-array ko dito. Hindi ikaw ang kausap ko. So, hindi naman ikaw ang asawa niya kaya wag kang umarte na ikaw ay ako. 1 point Agnes, nakita ko pang nagpipigil ng tawa si Raven. Good hubby. Ikaw nga asawa, kami naman ang magkakaroon ng anak, natawa na lang ako. Really, pwedeng-pwede kaming gumawa nun kung gugustuhin namin. Sabay tingin suot namin ni Raven. Natigilan siya nang makita kung anong itsura namin. 2 points for me. Hubby, sige akyat muna ako, lilinisin ko pa yung kwarto natin, wild mo kasi kagabi, pagkasabi ko nun naglakad na ako paakyat. Pinunasan ko na yung bibig ko, humiga ulit sa kama at nagbuntong hininga, napapadalas yung pagsuka ko. Kailangan ko na atang magpa-check up, napabuntong hininga na naman ako. Si Raven, bumalik na naman siya sa dati, he's treating me cold again. Hindi ko alam kung bakit ulit siya nagkaganon, wala naman akong ginawa, sa pagkakaalam ko ni hindi ko na nga nakukontak si Kerwin Bigla kong naalala, malapit na pala yung birthday namin and yes. Sabay kami pero mukhang nakalimutan na niya yun. Bumaba ako, nakita ko siya na nakabihis at aalis at may kausap siya sa cellphone niya. Anong nangyari? Okay, pupunta na ako. Baka sa pananalita niya yung pag-aalala pagkasabi niya nun mabilis na siyang naglakad palabas. Raven, ni hindi niya man lang ako pinansin o nilingon, nangingilid na naman yung luha ko. Ano na naman bang ginawa ko ngayon? Umakyat na lang akong taas at doon iniyak lahat ng iiyak ko, nasasaktan na naman ako sa pakikitungo niya sa akin. Simula nung gabing umuwi siya galing kila Morena, nagkaganyan na siya, hindi ko alam kung bakit.
Tapos nun lagi na lang siyang may kausap sa cellphone niya. Sa tuwing lalambingin ko naman siya, lagi niyang sinasabi pagod ako Agnes. Oo, hindi niya ako tinatawag na wifey. Masakit, hindi ko alam kung bakit nagkaganon ulit. Sa tuwing hihiramin ko yung cellphone niya ayaw niyang ibigay. Siguro ayaw niyang ibigay kasi ayaw niyang mabasa ko yung mga text niya dun at nung babae niya. Tumayo ako at pumuntang CR, naduduwal na naman kasi ako. Siguro nga kailangan ko nang magpa-check up. Naligo na ako, at naghanda ng umalis para magpa-check up. Pumunta agad ako sa pinakamalapit na hospital dito. Syempre hindi ako nagkotse, nag-commute lang. Dok, kamusta po? Ano po ba yung sakit ko? Mamamatay na po ba ako? Huminahon ka misis, wala namang problema sa'yo at lalong-lalong nang hindi ka mamamatay. Bakit po ganun? Suka ako ng suka, tapos, congratulations misis, buntis ka, ano? You're pregnant, parang hindi mag-sink in sa'kin yung sinabi niya pero hindi nagtagal Nakaramdam ako ng tuwa, excitement at lalong-lalo na yung lungkot, tumayo na ako agad at lumabas ng ospital na yon. Tumulo na lang bigla yung luha ko, ano nang gagawin ko? Si Raven, paano na yung baby ko? Yung baby namin, ano nang mangyayari sa amin? Hindi ko alam. Mabilis akong nakauwi, pagkadating ko ng bahay pumunta agad akong kwarto ko at doon umiyak. Wala pa si Raven, saan na naman siya nagpupunta? Matagal na siyang hindi pumapasok sa trabaho niya. Hinahayaan niya sila tito at papa yung mag-manage ng company. Raven, asan ka na ba? Kailangan niya itong malaman. Kailangan kong sabihin sa kanya, I'm sure matutuwa siya na magkakaanak na kami, haha. Nakakatawa sure ako, ewan. Napatayo ako nung marinig kong nagbukas yung pinto sa baba. Agad-agad akong bumaba, nakita ko siya may kausap na naman sa cellphone at mukhang pagod na pagod. Okay, thank you, salamat at nandyan ka. Hindi ko na siya pinatapos sa pagsisilita. Lumapit na ako sa kanya at inagaw ko yung cellphone niya. Titingnan ko na sana kung sino kausap niya pero mabilis niya din itong naaga sa akin. Nag-init bigla yung ulo ko sa ginawa niya. Sino na naman yang kausap mo? Ha? Babae mo? Ha? Babae mo o si Morena? Mang-iyak-ngiyak na sigaw ko. Pero sa sigaw kong yun, hindi niya ako pinansin at dire-diretsyong umakyat sa kwarto niya. Agad-agad ko naman siyang sinundan. Agnes, pagod ako. Walang ganang sabi niya. This time hindi ko na napigilan yung luha ko. Saan ka napagod? Sa ginawa niyo ng babae mo? Raven, bakit hindi ka makontento sa akin? Hinarap niya ako, walang emosyon yung mga tingin niya. Agnes, nagdadrama ka na naman, mabuti pa matulog ka na. Nung lumapit siya sa akin agad kong naamoy yung damit niya. Amoy babae, agad ko siyang sinampal. Raven, huwag kang lalapit sa akin at huwag kang magpapahuli sa akin. Sinasabi ko sa iyo Raven, hindi na ako papayag na magkaanak ka ulit sa iba. This time, tumalikod na ako at naglakad palabas. Hindi man lang niya itinanggi lahat ng binintang ko, so ibig sabihin totoo nga, napaluha na naman ako. Ngayon pa na magkakaanak na kami, siguro hindi pa ito yung time para sabihin ko sa kanya. Sige pupunta na ako, okay ingat, nagising ako nang marinig ko si Raven na may kausap, unti-unti kong iminulat yung mata ko at nakita ko siyang hawak yung cellphone niya at nagti-text na, nakabihis pang lakad na naman siya. Nakatitig lang ako sa kanya. Makikita mo sa mga mata niya yung saya at love. Nung napansin niyang nakatitig ako sa kanya nawala lahat yun. Nawala yung ngiti niya at yung love na yun. Gusto kong maluha sa inaasta niya pero hanggat kaya ko, pipigilan ko. Saan ka pupunta? Paglalakas loob kong tanong sa kanya. Dyan lang, kumain ka na lang sa baba nakapagluto na ako. Tumayo na ako at nilapitan siya. Nagulat siya nung niyakap ko siya at sinabing, Happy birthday hubby. Mahinang bati ko sa kanya. Umaasa ako na babatiin niya ako pabalik pero hindi Kumalas siya sa pagkakayakap ko at ngumiti lang, nakalimutan na niya bang birthday ko din? Ganun na lang ba yun? Thank you, sige, aalis na ako. Ganun na lang aalis agad siya, naiinis na ako. Nagpapakasweet na ako dito tapos ganyan pa siya. Nitong mga nakaraang araw ganyan na siya, mas lumala pa ngayon. Ano ba Raven, bakit ka ba ganyan? Anong bakit ako ganito? Aalis lang naman ako Aalis? Ayan na nga araw-araw kang umaalis. Saan ka ba nagpupunta ha? Or should I say, sino ba yang kinakatagpo mo? Naluluha kong tanong sa kanya.
Wala akong kinakatagpo Agnes, don't you trust me ha? Trust, Raven, ikaw ang walang tiwala, so wala kang tiwala sa akin. Napahinto ako sa sinabi niya. No, I trust you pero sobra na eh. Oo, nasa tabi kita pero feeling ko ang layo-layo mo. Niyakap ko siya pero agad niya ding tinanggal iyon. Siguro, wag muna tayong mag-usap. Wag kang mag-alala, babalik din ako mamaya. Pagkasabi niya nun umalis na siya. Iniwan akong tulala. Napaupo na lang ako, hindi ganito yung inaasahan kong mangyayari ngayon. Bumaba ako, nakita kong may nakahain na sa lamesa, ako na naman ang kakain mag-isa. Lagi na lang, akala okay na akala ko sasaya na kami pero hindi pa pala. Nagising ako nang marinig kong nagre-ring ang cellphone ko, agad ko itong kinuha. Nakita kong si Kerwin ang tumatawag, agad-agad ko itong sinagot. Hello, parang ang lungkot ng boses niya. Bakit ka na pa? May kailangan akong sabihin sa'yo, please puntahan mo ko. Ha, kasinungalingan. Agad-agad akong tumayo at naligo, pagkatapos maligo nagbihis na ako at pumara ng taxi. Pagkadating ko sa harap ng kondo niya ay binuksan ko agad yung pinto, nakita ko siyang may hawak na alak. Iinuman na niya dapat ito pero pinigilan ko siya, napatingin siya sa akin, namamaga yung mata niya. Agnes, Kerwin, ano bang nangyayari sa'yo? Pero imbis na sagutin niya ako ay niyakap niya lang ako, at sinabing, please ako na lang, promise hindi kita sasaktan pag ako yung minahal mo. Anong pinagsasabi mo? I like you, no, I love you Agnes, I love you hindi bilang kaibigan kundi bilang ikaw. Nagulat ako sinabi niya, mahal niya ako, ng best friend ko, mahal ako. Kerwin, I'm sorry, I knew it. Masyado mo nga siyang mahal pero hindi ba pwedeng ako na lang, Agnes? Hindi ba pwede? Pangako hindi kita sasaktan gaya ng ginagawa niya. Hindi kita papaiyakin. Please ako na lang. Nakita kong pamatak yung luha niya kaya napaiyak na din ako. I'm sorry Kerwin, mahal kita pero mahal ko siya higit pa sa pagmamahal ko sa'yo. I'm sorry. Yeah, you love me but as a friend, a best friend, right? Hahaha, ano nga ba naman laban ko kay Raven, mahal mo siya pero ako. I'm sorry Kerwin, hindi ko alam na ganyan na pala yung nararamdaman mo sa akin. I'm sorry, niyakap niya lang ako. Sash, don't cry, it's okay, kasalanan ko, nahulog ako sa'yo, sorry. Ang drama natin, ikaw kasi haha, pinilit kong tumawa para mawala yung awkward namin sa isa't isa. Sorry, ngayon ko lang nasabi tong nararamdaman ko sa'yo. Natatakot ako na baka pag nalaman mo ito ilayuan mo ako. Ayoko ng ganun Agnes. Ginantihan ko na din siya ng yakap, napaiyak na lang ako. Ayos na sa akin yung magkaibigan lang tayo. Gusto ko lang naman yung sumaya ka pero hindi sa piling ko kundi sa piling ng iba. Hindi ako nagsalita, hinayaan ko lang siya. Siguro nga hindi ikaw yung babaeng para sa akin, yung babaeng tinadana sa akin, siguro bigla na lang dadating yun. Yung babaeng sinasabi ko, wala akong nagawa kundi tumango at umiyak. I'm sorry, wag ka nang umiyak dahil mamaya alam kong iiyak ka pa. Nagtaka ako sa sinabi niya, ano daw, iiyak? Anong ibig mong sabihin? Nakita ko yung asawa mo kanina, pumasok sa isang bahay, hindi ko alam, siguro dadalhin na lang kita sa bahay na yun. Bigla akong nakaramdam ng kaba, anong meron dun at anong ginagawa ni Raven dun? Bago ko pa matanong si Kerwin, hinila na niya ako palabas ng kondo niya at isinakay sa sasakyan niya. Nakarating na kami sa sinasabing bahay, nung nakita ko yung bahay, nakaramdam ako ng inggit, ganyan yung dream house ko. Papasok ka ba? Kinakabahan ako. Paano kung nakita ko siya kanina dyan pumasok sa bahay na yan, may kasamang babae? Parang tumigil yung mundo ko, babae? Mauulit na naman ba? Sasaktan na naman niya ba ako? Unti-unti akong naglakad papasok sa loob ng bahay, lalong lumalakas yung pintig ng puso ko. Unti-unti kong binuksan yung pinto, and tears fell from my eyes, I'm crying again. Mimi, buwat, tiningnan ko yung batang cute na makulit na nagpapabuhat sa akin. Baby, wag makulit okay, lakad ka na lang baby para masanay ka, bigla naman siyang nagpout, okay ang cute niya. But Mimi, napahinto siya nang biglang may magsalita sa likod ko.
Come here baby, si Papsi ang babuhat sa'yo. Paglingon ko si Kerwin pala napangiti naman agad ako. Yehey, agad namang binuhat ni Kerwin si Monching. Yes Monching, ang cute-cute niya o ang gwapo-gwapo din pala. Nandito kami ngayon sa park kaming tatlo lang nila Kerwin at Monching, nauuna silang maglakad sa akin. Wow ang cute ng anak nila, no? Oo nga bagay na bagay pa silang mag-asawa. Napatingin ako kay Kerwin nung narinig namin yung huling nagsalita. Yes hindi bulong irinig ko kaya. Ngumiti lang sa akin si Kerwin at inakbayan ako. Hay nako Kerwin. Habang naglalakad kami papuntang bahay hindi ko maiwasang hindi maisip yung mga nakaraan. Mga nakaraang puno ng hinanakit, lokohan at sakitan. Masaya na ako ngayon, sobrang saya ko kasi. Nandito na tayo, sabi ni Kerwin hindi pa din niya tinatanggal yung pagkakaakbay niya sa akin. Naglakad na kami papasok sa bahay bago pa kami makapasok sinabihan ko siya. Alam mong pag hindi mo pa tinanggal yung kamay mo sa naputol ako sa pagsasalita nang may magsalita sa harap ko. Back off, hindi salita, sigaw. Pagkatapos niyang sigawan si Kerwin hinila niya ako at yung anak namin. Oo tama kayo nang basa anak namin at sinong sumigaw, sino pa ba edi yung pinakamamahal na asawa ko, si Raven na dating pinapaiyak ako pero ngayon pinapasaya na ako. Easy bro bukas ko pa aagawin sa'yo si Agnes, di ba honey pie, haha nang aasar pa talaga. Tumingin ako kay Raven at nakita ko kung paano namula at nangunot ang noo niya haha, ang gwapo pa din. Abat aagawin mo pa itong mahal ko, sige try mong agawin kung magpapaagaw sa'yo. Nagpipigil na lang ako ng tawa kung hindi niya lang hawak yung anak namin baka naambangan niya na ng batok si Kerwin, alam ko naman kasing nag-aasaran lang sila. Si Kerwin naman ay hindi pinansin si Raven kaya mas lalong nangunot ang noo nito. Ang gwapo pa din. By honey pie, nilapitan ako ni Kerwin at hinalikan sa pisngi sabay takbo. Naputol sa pag-aalboroto si Kerwin nang dahil sa anak namin, nakakatuwa silang tingnan. Bakit baby? Kung kanina nakakatakot yung mukha ni Raven ngayon naman mukhang anghel. Tuwag na puko, papungay panggay na sabi ni Monching at yamakap sa leeg ni Raven. Sure baby papasok na tayo, tiningnan ako ni Raven at bigla na lang akong hinalikan sa lobby. Wifey inaantok na yung baby natin. Nandito na kami sa kwarto, tulog na din si Monching, at tulog na din po si Raven, pagod siguro sa trabaho niya. Yes trabaho niya, hindi na po sa babae niya. Napangiti na lang ako pag naalala ko yung gabing umiyak ulit ako. Flashback, unti-unti akong naglakad papasok sa loob ng bahay, lalong lumalakas yung pintig ng puso ko. Unti-unti kong binuksan yung pinto, at tumulo na naman ang luha ko. Pero ngayon umiiyak ako dahil masaya ako hindi dahil nasasaktan ako. Nakita ko sila mom dad, tita tito, Kerwin, Chantel at Kathy na may hawak na mga placard. Na kay mom at dad yung Mary na, kay tito at tita yung me at na kay Kerwin, Chantel yung again. At hawak-hawak naman ni Raven yung wifey. Binalingan ko si Raven na nakaluhod pa din sa harap ko at pinaghahampas-hampas siya sa dibdib. Ikaw, pinakaba mo ako, nakakainis ka. Ihatiyu, akala ko mauulit yung, naputol ako nang bigla niya akong niyakap ng mahigpit. Sosh, di ba sabi ko hindi ko na uulitin yun? Di ba sinabi ko babawi ako? Di ba sinabi kong gagawin ko lahat maayosing natin ta? Di ba sinabi kong mahal na mahal kita? Kaya wag kang mag-alala hindi na kita sasaktan pa ulit. Kumalas siya sa pagkakayakap sa akin at tinitigan ako sa mata. Sorry kasi naging mailap ako nitong mga nakaraang linggo. Sorry wifey naging sobrang busy ako. Inayos ko lang naman kasi itong bagong bahay natin. Bigla akong natitgilan sa sinabi niya. Bahay? Ngumiti lang siya sa akin at tumango. Yes wifey, itong bahay natin ito. Dito tayo magsisimula ulit, dito ako babawi. Nagulat ako sa sinabi niya, bahay namin ito? Hindi ako makapaniwala. Yung dream house ko nung mga panahong nag-aaral pa kami, magiging bahay namin. Hindi ko maipaliwanag tong nararamdaman ko pero kailangan ko munang maggalit-galaitan. Bigla kong naalala yung hawak niya kanina at hinampas ko na naman siya. Oh, wifey, ikaw, nag-propose ka na niyan ha? Anong klase ka? Wala ka man lang kaswiten sa katawan, wala man lang music o ano pa talaga.
May hawak ka lang na placard. Nakatayo na parang ewan dyan. Talagang dapat biglaan ha. Ginulat mo ako, nakakainis ka. Bigla niya naman akong hinawakan yung dalawang kamay ko at hinalikan ng mabilis sa lobby. Ang dami mong Saturday eh. Yes lang naman ang hinihintay kong sabihin mo. Seryoso niyang sabi. No way, hindi ako papayag. Wala ka ba man lang speech dyan? Ha, talagang isang malaking placard lang. Wala man lang bang mga cake na iba gaya ng mga napapanood ko sa TV? Tumikim naman siya at nagsalita. Sorry wifey, alam ko at alam mong hindi ako magaling sa ganito pero gagawin ko para sa'yo. Alam kong madami akong nagawa sa'yo. Alam kong nasaktan kita ng sobra-sobra, alam kong nabaliwala kita. Yes, I always cheat on you, I always made you cry, I always lie to you, and yes, I do not trust you in first, but that doesn't mean I do not love you. I love you forever, you are my love, you are my last, and you are my everything. I'm sorry kung hindi ako nagtiwala sa'yo, I'm sorry. Sa lahat ng nagawa kong pagkakamali sa'yo. I know I've been a jerk, pero pinagsisisihan ko yun. I love you so much, you know what, my heart is perfect because you are inside. Please give me a last chance, I am going to prove to you that I love you so much. I'll promise that I won't break your heart again. Wifey, will you say yes to me, will you accept your husband to be your husband again, but this time I will be good responsible husband and not anymore? Nakatitig lang ako sa mga mata niya. Eto naman yung hinihintay ko, di ba? Yung siya magyayaya sakin magpakasal, yung hindi siya napipilitan lang. Sobrang saya ko kasi nagbalik na talaga yung totoong Raven, yung Raven na walang galit, yung Raven na sobrang mahal ako. Nakita ko sa mga mata niya na kinakabahan siya, biglang umukit yung ngisi mula sa lobby ko. No, hindi ako papayag, biglang lumungkot yung mga mata niya. Anong ikinalulungkot niya, ikasal pa din naman kami kahit hindi ako pumayag, siguro nga gusto niyang magsimula kami at bumawi sakin. Magsisilita na dapat siya pero inunahan ko na siya. Hindi ako papayag na hindi magpakasal ulit sa tatay ng anak ko, bigla na lang nanlaki yung mga mata niya, yung lungkot biglang nawala at napalitan agad ng gulat, yung gulat sa mga mukha niya bigla na lang din nawala at napalitan ng saya. Siguro nag-sink in na sa kanya yung mga sinabi ko kaya ayun, agad-agad siyang lumapit sakin at niyakap ako, ginantihan ko din siya ng yakap. Hindi mo alam kung paano mo ako napasaya ngayon, wifey, punong-puno ng saya yung boses niya, ramdam na ramdam ko yung pagmamahal niya. Ako din hubby, sobrang saya ko, kumalas siya sa pagkakayakap sakin at hinila ko paakyat, tumango lang siya kila mom at nagpasalamat, ganun din kila Kerwin. Siguro next time ko na lang siya kakausapin. Ngumiti ako kina Chantel at Kathy. Nakakatuwa lang na nandito din sila. Pagkaakyat namin, huminto kami sa isang room dito, lumingon siya sa akin at ngumiti din ako sa kanya. Dahan-dahan niyang binuksan yung pinto nung tiningnan ko yung loob at nagulat ako. I was surprised, doon ko nakita yung college picture ko together with him, na itago pa pala niya yung kauna-unahang picture namin. Yung kulay ng room is black and white, ang ganda at ang laki, nasabi ko din ba na white and black din yung sa baba? Yes, favorite color ko is black, siya is white, hindi ko akalain na magiging bahay namin taasin, ang ganda po. Sa sobrang tuwa ko niyakap ko siya ng mahigpit at humagulgol sa balikat niya. Sush, huwag ka nang umiyak, ayaw mo ba ng bahay? Pangit kaya umiiyak ka ngayon? Mabilis naman akong umiling. Thank you hubby, thank you kasi tinupad mo yung hiling ko na magkaroon ng bahay na ganito, ang saya-saya ko. I love you hubby, mabilis niya naman akong hinalikan sa lobby at sinabing, I love you too wifey. Hindi ako makapaghintay na gugulin ang natitirang bahagi ng aking buhay with you. Talaga, ako din naman wifey, pero siguro dapat binyagan na muna natin tong kwarto natin, nakita ko na naman yung pilyo niyang ngiti. Wala akong nagawa kundi ngumiti din sa kanya at tumango, tatanggi pa ba ko? No way. Pagtatapos ng flashback, para kang ulags wifey, ngingiti-ngiti ka dyan mag-isa. Nagulat ako nang magsalita si Raven, gising na pala, inirapan ko lang siya. Asos, siguro iniisip mo na naman yun no. Nako ikaw naging pilyo na naman yung mga ngiti niya. Nako Raven, tumigil ka dyan, pero imbis na tumigil iniyakap niya pa ako. Wifey,
Matagal-tagal na ding wala tayong, hindi na niya natuloy yung sasabihin niya nang magsalita yung baby namin. Mimi wakap, bigla din siyang yamakap sa amin ni Raven, haha ang cute-cute talaga nitong anak ko. Niyakap din namin siya, naku ang baby namin, ang hilig-hilig sa yakap, sabi ni Raven. Baby, hindi ka ba nagugutom? Di pa po Mimi but, I want to swim with you. Sure baby, pagsasang-ayon ko naman bago pa makapagsalita tong nasa tabi ko, nagsalita na yung baby namin at hinatak kami. Wehey, may mang wet go Mimi, di, nandito na kami ngayon sa poolside ng bahay, yung mag-ama ko nag-swimming, ako eto, pinapanood lang sila. Masaya na kaming lahat, nagpakasal din agad kami nung inaya niya ulit ako magpakasal, simpleng kasalan lang naman yung naganap, sobrang saya ko nung araw na yon. Si Morena, sabi sa akin ni Raven nung pumunta siya sa kondo ni Morena para kamustahin ito. Pero hindi pa siya nakakapasok sa pinto ng kwarto ni Morena, narinig na niya tong may kausap. Flashback, nandito ako ngayon sa tapat ng kondo ni Morena, kakamustahin ko lang siya malay, ko ba? Pinilit ako ni Agnes kahit papano daw anak ko din yung dinadala nun. Ang bait talaga ng asawa ko, siguro kung iba yon, naku, nakapasok na ako sa loob. Hindi naman nakalock yung pinto sa labas nung nasa tapat na ako ng pinto ng kwarto niya narinig ko siyang may kausap. Sorry Miss Morena, wala na po talaga tayong magagawa. Ano? So ganito na lang, ha? Ayokong maging baugdok, ayokong habang buhay akong ganito. Gawin mo lahat ng magagawa mo, pagalingin mo ako. Anong klase kang doktor? Gusto kong magkaanak, paano na kami ni Raven? Hindi ko na narinig pa yung ibang sinabi niya. Baog siya. Paano nangyari yun? Paano naman yung mambak niyang tiyan? Nag-init yung ulo ko kaya agad-agad kong binuksan yung pinto. Nagulat silang dalawa sa pagpasok ko. Kung nakakamatay lang yung tingin, patay na siguro ngayon si Morena, napatingin ako sa tiyan niya. Walang umbok, anong ibig sabihin nito? Naloko na naman ako ng babaeng ta. Raven, hindi ko na siya pinatapos sa pagsisilitin niya. Agad akong lumapit sa kanya at sinampal siya. Morena, sinungaling ka, napaka-sinungaling mo, wala siyang nagawa kundi umiyak ng umiyak. Akala mo ba maawa ako sa'yo? Ano, sir sirain mo kami ni Agnes kaya ka nagpanggap na buntis. Raven magpapaliwanag, hindi kailangan ng paliwanag mong babae ka, tandaan mo ito, wag ka nang magpapakita sa amin, at wag mo akong susubukan Morena, kaya kitang ipakulong. Nakaramdam ako ng saya. Wala akong anak sa kanya okay na kami ni Agnes, wala nang hadlang, wala nang problema. At yun ang eksaktong pagkakakwento niya sa akin noon, hindi na nagpakita sa amin si Morena, mas okay na yung wala siya, tahimik kami ni Raven at ng baby namin. Mimi come he pull down as, Mimi come here po join us, haha ang cute niya bulol pa din hanggang ngayon. Oo nga, Mimi come here po join us, pabatang sabi naman ni Raven. Tumayo na ako at lamusong na sa pool, pero sa paglusong ko, doon na sila tumayo at nagpunas, pinagtaytripan na naman nila ako, kainis. Tanging bungis-ngis lang ni Monching at pagpipigil na tawa lang ni Raven yung maririnig dito, binigyan ko sila ng masamang tingin. Wadi takbo po tayo, si Mimi nagiging sipor, let's go di, run. Ako ba pinaglololoko nyo? Sabi ko at umahan na dito. God naman silang tumakbo papasok sa bahay. Pinapanood ko lang si Agnes na bihisan si Monching, napapangiti na lang ako. Ang kulit kasi ng baby namin inaasar niya ang mommy niya ng forearms. Pero pag nakikita niyang nagagalit na si Agnes bigla na lang niya tungkiki sa pisngi at sasabihin, "Wab you Mimi." Ito yung pamilyang gusto ko, yung simple pero masaya, yung walang halong lokohan, walang halong sakitan at higit sa lahat nagmamahalan. Yes I'm a jerk but that was before, hindi ko alam na nakalapit na pala si Agnes sa akin, agad ko naman itong niyakap, syempre pati yung baby namin nakiyakap din. Ano na naman yang inisip mo? Siguraduhin mong ako yan Nako, hindi ko na siya pinatapos at hinalika ng mabilis sa lobby. Syempre naman wifey, ikaw lang naman ang laman ng isip ko. What about me? Hahabulol, sabi niya what about me daw, ang cute pa. Syempre pati ikaw baby, kayong dalawa ni Mimi, yehey, wab you di, napangiti ako at sumagot.
Mahal kita baby. Paano naman ako, pagdadrama ng mahal ko? Syempre ikaw din, love you wifey. Mahal na mahal kita, my wife, sa mga pag-aaway at hindi pagkakaintindihan namin, sa pagiging walang kwenta ko, at sa pagiging luko ko, madami akong natutunan, pero ang pinakatumatak sa isip ko is, huwag kang magsinungaling sa taong nagtitiwala sa'yo, at huwag kang magtitiwala sa taong nagsisinungaling sa'yo.